Isang kakaibang kwento sa Cebu. Isang mayamang negosyante na halos 50 anyos na, pinakasalan ang isang 18 taong gulang na binata mula sa kabundukan, at nagimbal ang buong syudad ng mabunyag ang katotohanan. Ang Cebu nitong mga nakaraang taon ay hindi lang kilala sa nagniningning na asul na karagatan, kundi naging pugad din ng mga kwento ng pag-ibig na gumugulat sa marami. Sa gitna ng maingay na lungsod, may isang babaeng nagngangalang Isabel, halos 50 anyos na, at binansagang Diamond Queen ng buong rehiyon. 2 dekada niyang binuo ang sarili niyang imperyo. Mula sa pagiging isang mahirap na dalaga sa probinsya, umangat si Isabel bilang may-ari ng isang hanay ng mga mamahaling tindahan ng alahas, na may malalakas na koneksyon sa alta sosyedad. Sinumang tumingin sa kanya ay mabibighani sa kanyang yaman at kapangyarihan. Ngunit ilan lang ang nakakaalam na sa likod ng kumikinang na korona, may daladalang kalungkutan at puwang sa puso si Isabel, isang sugat na hindi kailanman naghilom. Pinagdaanan niya ang isang matrimonyo na parang impyerno. Walang awa siyang iniwan ng kanyang dating asawa para sa isang mas bata at magandang babae, na nag-iwan sa kanya ng sakit na nakatatak sa puso't isipan, at isang anak na lalaking nag-aaral sa Australia na bihirang umuwi. Sa loob ng maraming taon, ibinaon niya ang sarili sa trabaho, sa mga kontrata ng diamante na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, para lang makalimutan ang pakiramdam ng kawalan. Ang mga kaibigan niyang kasing edad niya ay masaya ng kapiling ang kanilang mga anak at apo, habang siya ay nananatiling mag-isa sa kanyang malaki, ngunit malamig na mansyon. Pagsapit ng gabi, ang kalungkutan ay parang humihiwa sa kanyang balat, hanggang sa punto na madalas niyang tanungin ang sarili, para saan pa ang kayamanang bundok-bundok kung wala namang masasandalang balikat ang puso. Sa sandaling halos mawalan na siya ng pag-asa, pinagtagpo sila ng tadhana ni Juanito, isang 18 taong gulang na igorot, mula sa isang liblib na nayon sa kabundukan, na may mga butil ng pawis sa kanyang kayumangging balat. Ang mga kalyo sa kamay ng binata ay bunga ng pagtatrabaho niya bilang construction worker sa isang proyektong si Isabel mismo ang may-ari. Napansin niya ang binata hindi dahil sa kanyang itsura, kundi dahil sa kanyang mga matang sinlinaw ng bukalisang pambihirang katapatan at kasipagan para sa isang kabataang tulad niya. Nang alamin ni Isabel, nalaman niyang maagang tumigil sa pag-aaral si Juanito para maghanap buhay. Malubha ang sakit ng kanyang ama matapos ang maraming taong pagtatrabaho ng walang pahinga, habang ang kanyang ina naman ay nagbubungkal sa bukid na hindi pa rin sapat ang kita. Bilang panganay, pasan-pasan ni Juanito ang responsibilidad para sa buong pamilya. Sa araw ay construction worker siya, at sa gabi na may kargador para kumita ng dagdag na pambili ng gamot para sa kanyang ama. Ang kwentong iyon ang tumunaw sa pader ng yelo sa puso ni Isabel. Bigla niyang nakita ang sarili sa binata dati ring mahirap, minaliit, at may nag-aalab na pagnanais na baguhin ang buhay. Sinimulang tulungan ni Isabel si Juanito, sa umpisa ay sa pamamagitan ng mainit na pagkain at mga bagong damit, hanggang sa sinagot niya ang lahat ng gastusin sa ospital ng kanyang ama. Nahihiya si Juanito at ilang beses tumanggi, ngunit sa huli ay tinanggap din niya. Naintindihan niyang ito ay pagbabahagi mula sa isang pusong nakakaunawa, at hindi awa mula sa isang taong mataas ang tingin sa sarili. Sa puso ni Juanito, ang mayamang babae ay naging isang tagapagligtas, isang sandalan na hindi niya kailanman pinangarap. Dahan-dahang lumipas ang panahon, at lalong tumibay ang ugnayan nina Isabel at Juanito. Sa mata ng iba, isa siyang mayamang Diamond Queen, at isang mahirap na binatang katutubo, ngunit sila lang ang nakakaramdam ng kakaibang koneksyon sa kanilang mga puso. Kay Juanito, natagpuan ni Isabel ang katapatan na matagal na niyang nawala sa mundo ng negosyong puno ng panlilinlang. Habang si Juanito naman, sa gitna ng syudad kung saan madaling maligaw, natagpuan kay Isabel ang isang pagmamahal at pagpapahalaga na hindi niya pa natatanggap kailanman. Hanggang isang araw, isang balita ang sumabog na parang bomba at yumanig sa buong Cebu. Ang Diamond Queen na halos 50 anyos na ay magpapakasal sa 18 taong gulang na igorot pagkatapos ng bagong taon. Nagbulungan ang mga tao, may nanukso at may mga usisero. Matanda, bata, mayaman, mahirap lahat ng hangganan ay tila nabura sa hindi kapani-paniwalang kasalang ito. Walang naniwala hanggang sa maipadala ang mga imbitasyon sa kasal. At dito, opisyal na nagsimula ang kwentong yumanig sa Cebu na nagdala ng sunod-sunod na trahedya na hindi inaasahan ng sinuman. Ang balita tungkol sa pagpapakasal ni Isabel, ang Diamond Queen na nasa 50, kay Juanito, ang 18 taong gulang na binata mula sa kabundukan, ay kumalat na parang apoy.
Sa loob lang ng ilang araw, mula sa mga sosyal na coffee shop hanggang sa mga karinderya sa Cebu, ito na ang pinag-uusapan. Kakaunti ang papuri, ngunit napakarami ng batikos. Tinawag nila itong pinakakatawa-tawang kasal ng taon. Sa mata ng publiko, si Isabel ay simbolo ng kapangyarihan at yaman. Nagmamay-ari siya ng mga prestihiyosong tindahan ng diamante at madalas makita sa mga mararangyang pagtitipon ng alta sosyedad. Ang isang babaeng tulad niya na halos 50 anyos na ay dapat ikinakasal sa isang matagumpay na negosyante, isang lalaking katumbas niya sa estado at edad. Ngunit pinili ni Isabel si Juanito, isang mahirap na igorot na wala pang 20 anyos, nakadarating lang sa syudad para maghanap buhay. Sa mga nayon sa kabundukan, ang pangalan ni Juanito ay kilala bilang isang mabait at masipag na binata na mahal ng lahat. Ngunit nang mabalita ang ikakasal siya sa mayamang si Isabel, ang mga taga-nayon ay nagulat at nabahala. Marami ang umiling, napakabata pa ni Juanito, paano niya maintindihan ang buhay may asawa sa isang babaeng 30 taon ang tanda sa kanya. Pagtatawanan lang tayo ng buong tribong igorot. Ang mga magulang ni Juanito, kahit may utang na loob kay Isabel na nagligtas sa buhay ng ama, ay nahati sa pagitan ng pasasalamat at takot sa masasakit na salita ng tao. Hindi rin naging payapa sa panig ng pamilya ni Isabel. Ang kanyang anak na si Miguel, na nag-aaral sa Australia, ay agad na umuwi nang mabalita ang mag-aasawang muli ang ina sa isang lalaking 18 anyos lang. Sa isang mainit na tawag sa telepono, sumigaw siya sa kanyang ina, "Ma, iniisip mo ba ako? Iniisip mo ba ang dangal ng pamilyang ito? Isang tanyag na Diamond Queen na magpapakasal sa isang batang igorot. Alam mo ba kung paano ako pinagtatawanan ng mga tao?" Natigilan si Isabel, namumula ang mga mata. Alam niyang may punto ang kanyang anak, ngunit naunawaan din niya na sa buong buhay niya, nabuhay siya para sa iba at isinakripisyo ang sariling kaligayahan. Sa pagkakataong ito, gusto niyang mabuhay para sa kanyang puso. Samantala, si Juanito ay walang tigil na tinutukso ng kanyang mga kasamahan sa construction site. Tinawag siyang inakabingwit ng ginto ng mga masasamang loob, habang ang iba'y tumatawa. Nagbago ang buhay ni Juanito sa isang gabi, mula sa pagiging construction worker, magiging amo na sa hinaharap. Narinig lahat ni Juanito ngunit nanatiling tahimik. Lumapit siya kay Isabel hindi dahil sa pera. Sa kanyang puso, si Isabel ay hindi isang mayamang negosyante, kundi isang mabait na babae na nag-abot ng tulong sa kanyang pamilya sa gitna ng kahirapan. Nang gabing iyon, sa kanilang simpleng bahay na gawa sa kahoy sa nayon, naupo si Juanito sa tabi ng kanyang mga magulang. Hinawakan ng kanyang payat at hirap humingang ama ang kanyang kamay at nagbilin, "Anak, ang pag-ibig ay panghabang buhay. Kung tunay mong mahal si Ginang Isabel, hindi kami tututol ng nanay mo. Pero tandaan mo, ang kaligayahan ay hindi lang tungkol sa pagkain at damit, kundi tungkol din sa respeto at kung paano mamuhay ng may dignidad. Pwedeng pagtawanan ka ng mundo, pero ikaw lang ang nakakaalam kung tama o mali ang landas na tinatahak mo." Sa mga salitang iyon, tumulo ang luha ni Juanito. Alam niyang mahirap ang daan sa hinaharap, ngunit nakapili na ang kanyang puso. Si Isabel at siya, 2 taong mula sa magkaibang mundo, ay nakahanap ng kakaibang koneksyon. At kahit talikuran sila ng buong lipunan, basta't magkahawak kamay sila, naniniwala siyang kaya niyang magpatuloy. Nang gabing iyon, sa kanyang marangyang mansyon, hindi rin makatulog si Isabel. Inisip niya ang mga mapanirang salita, ang reaksyon ng kanyang anak, at ang mapanghusgang tingin ng mga tao. Ngunit muling lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ni Juanito na may malinaw at mabait na mga mata. Ang mga matang iyon ang nagpabata sa kanya at nagparamdam na may kabuluhan pa ang buhay na ito. At sa sandaling iyon, bumulong si Isabel sa sarili, ang kasal na ito, kailangang matuloy. Sa labas, patuloy ang unos ng opinyon ng publiko, ngunit sa puso ng 2 tao, ang desisyon ay nakaukit na. Isang kakaibang kasal na yumanig sa buong Cebu ay malapit ng maganap na magbubukas sa mga pangyayaring hindi inaasahan ng sinuman. Makalipas ang ilang araw, opisyal na inilabas ang anunsyo ng kasal nina Isabel at Juanito. Ang pulang imbitasyon na may naka-embos na kumikinang na diamante at formal na pagkakasulat ay dumating sa kamay ng marami. Lahat ay nagulat. Isang tanyag na Diamond Queen ng Cebu na mahigit 48 anyos na ay ikakasal sa isang igorot na 18 anyos pa lang. Ang balitang ito ay parang apoy na kumalat sa tuyong damuhan. Sa social media, kumalat ang napakaraming mapanuksong komento, "Totoo nga, walang pinipiling edad ang pag-ibig, basta't may pera."
Mayroon pang mas masama, nagbago ang buhay ng taga-bundok sa isang gabi, mula construction worker naging asawa ng milyonarya. Mabilis ding gumawa ng headline ang mga tabloid, ginawang murang paninda ang kwento ng pag-ibig ng dalawa para makabenta. Samantala, sa nayon kung saan isinilang si Juanito, hindi matahimik ang usapan. Umiling ang mga matatanda, iniisip na masyado pang bata si Juanito para maintindihan ang kasal, at kung may sapat ba siyang lakas ng loob na makasama ang isang babaeng ilang beses na mas matanda sa kanya. Ang mga bata naman ay tuwang-tuwa, nagbubulungan na si Juanito ay nakapag-asawa ng may-ari ng diamante, na parang isang modernong fairy tale. At sa mansyon ni Isabel, ang tensyon ay ramdam na ramdam. Ang kanyang anak na si Miguel, matapos magmadaling umuwi mula sa Australia, ay hinarap ang ina ng may galit. Namumula ang mukha ni Miguel, nanginginig ang boses sa sama ng loob. Ma, alam mo ba ang ginagawa mo? Alam mo ba kung paano pinagtatawanan ng buong mundo ang pamilya natin? Isang diamond businesswoman, na ilang taon binuo ang reputasyon, ngayon ay nagiging katatawanan dahil lang sa isang kasal. Paano mo nagawa ito? Tahimik na nakaupo si Isabel sa silya, matatag ang tingin ngunit puno ng lungkot. Hindi niya sinisisi ang anak dahil naiintindihan niyang nagmumula ito sa pagmamahal at pag-aalala. Ngunit hindi siya maaaring umatras. Anak, alam ko ang sinasabi ng mga tao. Pero halos buong buhay ko na akong nabuhay para sa dangal, para sa sasabihin ng iba. Natulungan ba nila ako sa pagkain o sa pagtulog ng mahimbing? Masyado na akong matagal na nag-iisa. Bata man si Juanito, binigyan niya ako ng kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Hindi ko siya kayang mawala. Sa sinabi ng ina, galit na umalis si Miguel, malakas na isinara ang pinto, at iniwan ang impit na pag-iyak ng kanyang ina. Hindi niya matanggap na ang kanyang ina ay magpapakasal sa isang lalaking halos kaedad lang ng kanyang kapatid. Para naman kay Juanito, mula nang kumalat ang balita, nagulo rin ang buhay niya sa construction site. Wala nang tumitingin sa kanya bilang isang mahirap na construction worker, sa halip puro mapanuring tingin at mapanuksong usapan. Maraming masasamang loob ang bumubulong. Siguradong dahil lang sa pera, hindi pag-ibig. May ilan pang ang tinawag si Juanito na sa pilitang nobyo na nagpapayuko sa kanya sa hiya. Sa mga gabing bumabalik siya sa kanyang sirasirang inuupahang kwarto, hindi makatulog si Juanito. Iniisip niya ang kanyang mga magulang, si Isabel, at ang hiya na unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Karapat-dapat ba ako? May sapat ba akong lakas para protektahan ang babaeng tumulong sa akin? Ngunit naalala niya ang bilin ng kanyang ama sa malamig na gabi sa nayon. Basta't tapat ang puso mo, pwedeng tumawa ang mga tao, pero ikaw lang ang nakakaalam kung tama o mali ang landas mo. Muling hinigpitan ni Juanito ang kanyang mga kalyadong kamay. Malapit na ang araw ng kasal. Habang lalong umiingay ang opinyon ng publiko, tahimik na inihahanda ni Isabel ang lahat. Nag-arkila siya ng isang 5-star hotel sa sentro ng Cebu, hindi para magyabang, kundi para patunayang hindi siya nahihiya. Ang puting wedding gown ay espesyal na ipinatahi sa Maynila. Ang kumikinang na singsing na may diamante ay maingat niyang pinili. Para kay Isabel, hindi lang ito isang kasal, kundi isang matapang na pahayag sa buhay. Pinili niya ang kaligayahan, pinili niyang maging totoo sa kanyang puso, sa kabila ng unos. Sa puso ni na Isabel at Juanito, kahit alam nilang puno ng pagsubok ang daan sa hinaharap, pinalakas sila ng kanilang paniniwala sa pag-ibig. Hindi na sila maaaring umatras pa. Ang kasal, ang kaganapang hinihintay at pinag-uusapan ng buong Cebu, ay malapit ng maganap, nang angakong magbubukas ng mga pangyayaring hindi inaasahan ng sinuman. Sa wakas, dumating na ang araw ng kasal. Mula palang umaga, nagkakagulo na ang buong lungsod ng Cebu sa balita tungkol sa kasal ni Isabel, ang Diamond Queen na nasa 50, at ni Juanito, ang 18 taong gulang na igorot. Ang paligid ay parang isang kakaibang pista. Ang 5-star hotel sa sentro ng lungsod, kung saan gaganapin ang seremonya, ay punong-puno ng tao. Hindi lang mga bisita, kundi daan-daang usisero ang dumating, umaasang masaksihan ang pambihirang kasalang ito. Ang reception hall ay marangyang pinalamusan ng mga puting rosas at kumikinang na crystal chandeliers. Sa mga mesa, ang mga kupita ng red wine at mga display ng diamante ay tila isang patunay sa estado ng may-ari. Nagbulungan ang mga tao, si Ginang Isabel lang ang may lakas ng loob na gumastos ng ganito. Ngunit kasunod nito, umalingaw-ngaw ang iba pang bulungan, kahit gaano pa karangya ang kasal, hindi nito matatakpan ang agwat ng kanilang edad.
Nang tumunog ang orasan ng 10:00 ng umaga, bumukas ang pangunahing pinto. Lumabas si Isabel suot ang isang puting-puting wedding gown na may mahabang buntot na humahagod sa pulang carpet. Ang kanyang mukha ay pino ang pagkakamakeup, nagpapakita ng karangalan at kaligayahan. Hawak niya ang isang bouquet ng puting orkidya, simbolo ng kadalisayan at katatagan. Sa tabi ni Isabel ay si Juanito, suot ang isang itim na suit na tamang-tama sa kanya. May kaunting kaba pa sa kanyang mukha, ngunit nagniningning ang kanyang mga mata, puno ng katapatan. Sa sandaling lumitaw sila, umugong ang bulungan sa buong hall. May mga mahinang tawa, may mapangmatang tingin, ngunit mayroon ding biglang natahimik. Dahil hindi maikakaila, sa gitna ng libu-libong nagniningning na ilaw, mahigpit pa rin silang magkahawak kamay, na parang walang makapaghihiwalay sa kanila. Nakaupo sa unahang hanay si Miguel, ang anak ni Isabel, na may malamig na ekspresyon at mahigpit na nakakuyom ang mga kamay. Pumunta siya roon hindi para magbigay ng basbas, kundi para masaksihan ang pagkakamali ng kanyang ina. Ngunit nang makita niya ang kislap ng kaligayahan sa mga mata nito, biglang natinag ang puso ni Miguel. Iyon ang mga matang matagal na niyang hindi nakikita sa mukha ng kanyang ina. Naging solemn ang seremonya. Nang anyayahan ng EDC ang bride at groom na magsuot ng singsing, muling nagkagulo ang hall. Dahan-dahang isinuot ni Isabel ang malaking singsing na may diamante sa kamay ni Juanito. Sa sandaling iyon, nanginginig ang kalyadong kamay ng binata mula sa kabundukan, ngunit hindi niya inalis ang tingin kay Isabel. Nang isinuot ni Juanito ang simple, ngunit eleganteng puting pilak na singsing sa kamay ni Isabel, maraming tao ang biglang natahimik. Bigla nilang napagtanto, ang pinakamakinang na liwanag sa silid na iyon ay hindi ang mga diamante, kundi ang mga tingin na puno ng pagmamahal ng dalawang tao. Umalinggaw ang palakpakan, sa una ay paunti-unti, pagkatapos ay lumakas. Ilang bisita ang hindi napigilang mapaluha. Naantig sila hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil nakakita sila ng tunay na pag-ibig, na handang labanan ang lahat ng paghuhusga. Gayunpaman, sa labas, hindi pa rin humuhupa ang opinyon ng publiko. Sa mga mesa, marami ang bumubulong, gaano kaya katagal? Hinihintay lang niya ang mana. Ilang reporter ang lihim na kumukuha ng video, naghahanda para sa mga kontrobersyal na artikulo pagkatapos ng seremonya. Kahit na, sa sandaling tumuntong sila sa altar, wala nang pakialam sina Isabel at Juanito. Para sa kanila, ngayon ang simula, ang panunumpa na magkasama nilang haharapin ang lahat ng unos. Tinignan ni Isabel si Juanito, nanginginig ngunit matatag ang kanyang boses. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko, sa pagpapakita sa akin na karapat-dapat pa rin akong lumigaya. Hinigpitan ni Juanito ang kamay ni Isabel, sumagot ng maikli ngunit tiyak, nangangako akong hindi ka na muling mag-iisa. Umugong ang palakpakan na parang kulog. Ang kasal na yumanig sa Cebu ay opisyal na naganap, nagtapos sa isang matamis na halik sa pagitan ng dalawang taong tila hindi kailanman maaaring magsama. Ngunit ilan lang ang nakakaalam na ito rin ang simula ng sunod-sunod na matitinding pagsubok na naghihintay sa kanila. Lumipas na ang kasal, ngunit hindi pa rin humuhupa ang usap-usapan tungkol dito. Ang mga diaryo, social media, at maging ang mga kwentuhan sa mga tindahan sa kanto ay araw-araw na binabanggit sina Isabel, ang mayamang negosyante ng diamante, at ang 18 taong gulang na igorot na si Juanito. Pinag-uusapan nila ang bawat detalye, mula sa wedding gown, sa singsing na diamante, hanggang sa mga kalyadong kamay ng nobyo. May isang mapait na naghambing, ang isa ay langit, ang isa ay lupa. Magpapakasal sila at maghihiwalay din agad. Habang umiinit ang opinyon ng publiko, nagsimula na ang panibagong yugto sa buhay may asawa nina Isabel at Juanito. Mula sa isang binatang sanay sa simpleng bahay na gawa sa kahoy, kailangan na ngayong masanay ni Juanito sa isang mansyon na libu-libong metro kwadrado ang lawak, kung saan bawat sulok ay kumikinang sa mga mamahaling bato. Sa umaga, sa halip na gumising para magtrabaho sa construction, inihahanda na ng kasambahay ang kanyang masaganang almusal. Ang malaking kama at ang kwartong puno ng modernong kagamitan ay parang panaginip para kay Juanito. Ngunit ang unang kaligayahan ay mabilis na napalitan niya. Sa tuwing lalabas siya kasama si Isabel, ramdam na ramdam ni Juanito ang mga mapanuring tingin. Napapalingon ang mga tao at nagtuturuan, may ilan pang direktang nanunuya, napakaswerte naman niya, sa edad na 18, asawa na ng may-ari ng diamante. Yumuyuko si Juanito, mahigpit na kinakagat ang labi, habang kumukulo ang kanyang loob. Alam niyang siya ang pinupuntirya ng mga salitang iyon. Sa loob ng bahay, hindi rin gaanong maganda ang sitwasyon.
Si Miguel, anak ni Isabel, ay nananatiling malamig ang pakikitungo. Para sa kanya, si Juanito ay parang isang magnanakaw na umagaw sa kanyang ina. Sa bawat hapunan, ilang subo lang si Miguel bago tumayo na may matalim na tingin. Isang beses, hindi na niya napigilan ang sarili at ibinato ang kanyang mga chopsticks sa mesa at nagsalita ng may diin, "Sino ka sa tingin mo para maupo sa mesang ito?" Ang lugar na ito ay hindi para sa isang construction worker mula sa kabundukan. Naging mabigat ang hangin sa silid kainan. Natigilan si Juanito, mahigpit na nakakuyom ang kamay, namumula ang mga mata. Nang makita ito ni Isabel, nagsalita siya, "Miguel, sumusobra ka na. Ano man ang mangyari, asawa ko si Juanito at bahagi na siya ng pamilyang ito. Dapat mo siyang respetuhin." Ngunit hindi sumuko si Miguel at tumawa ng mapakla. "Ang nakikita ko lang ay ibinababa mo ang iyong sarili, magawin mo ang gusto mo, pero huwag mong asahan na tatawagin kong ama ang isang batang kaedad lang ng kapatid ko." Tahimik lang si Juanito at hindi sumagot. Kumikirot ang kanyang puso, ngunit alam niyang hindi siya maaaring makipagtalo. Alam niyang hindi madaling burahin ang pagtutol na ito. Pagkatapos ng hapunan, tahimik siyang pumasok sa kwarto at tumayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa malawak na hardin. Naalala niya ang kanyang nayon, ang tunog ng plauta sa gabi, ang amoy ng usok mula sa kanilang kusina. Sa marangyang lugar na ito, may asawa siya at kaginhawaan, ngunit bakit pakiramdam niya ay napakalayo niya sa lahat? Pumasok si Isabel at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat, malambing ang boses, "Huwag mong pansinin ang sinabi ng bata. Naniniwala akong sa paglipas ng panahon, maiintindihan din nila ang iyong puso." Tumango si Juanito, ngunit magulo pa rin ang kanyang isip. Sabi niya sa sarili, "Kailangan kong patunayan sa lahat na hindi ako lumapit kay Isabel dahil sa pera, kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa." Ang isipang iyon ang nag-udyok sa kanya. Samantala, sa labas, sinimulan ng ilang karibal sa negosyo ng diamante na gamitin ang iskandalong ito para siraan ang reputasyon ni Isabel. Nagpakalat sila ng tsismis na wala na siya sa tamang pag-isip at malapit nang mapunta sa kamay ng iba ang kanyang kumpanya. Sa loob ng kumpanya, ilang empleyado ang nagbubulungan sa likod ng kanilang amo at may ilan pang lihim na nagbabalak na magtaksil. Alam ni Isabel ang paparating na unos. Alam niyang hindi maliit ang halaga ng kanyang piniling desisyon. Ngunit kapag nakikita niya si Juanito, ang binatang may malinaw na mga mata, na handang harapin ang lahat kasama niya, nararamdaman niyang sulit pa rin ang kanyang desisyon. Nagsisimula pa lang ang kanilang pagsasama, ngunit napapalibutan na sila ng mga pagsubok, ang paungutya ng publiko, pagtutol ng pamilya, at mga sabuatan sa negosyo. Sa gitna ng unos na ito, sapat kaya ang lakas ni Isabel at Juanito para mapanatili ang tiwala sa isa't isa. Matapos ang kasal, lalong naging mainit na paksa ang kwento ni Isabel at Juanito. Mula sa mga tindahan sa kanto hanggang sa mga mamahaling restaurant, hindi tumitigil ang usapan. Araw-araw, dose-dosenang artikulo ang lumalabas na may mga nakakagulat na pamagat tulad ng "Kakaibang pag-ibig", ang Diamond Queen at ang 18 taong gulang na igorot, ₱1,000,000 kasal o isang biro ng tadhana. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumutusok sa puso ni Isabel at Juanito, ginagawang sentro ng mapanuring mata ng publiko ang kanilang pagsasama. Sa kumpanya, nagsimula na ring magbago ang hangin. Ang mga empleyadong dating gumagalang sa kanilang amo ay palihim nang nagbubulungan sa kanyang likuran. May isang nanunuya, "Mukhang nabaliw na ang amo natin, pinakasalan pa ang isang batang paslit. Baka maging palaruan na lang niya ang kumpanyang ito." Ang mga salitang iyon ay nakarating sa pandinig ng ilang may masamang hangarin, lalo na si Ramon, ang matagal ng assistant ni Isabel. Sa loob ng maraming taon, palihim na pinapangarap ni Ramon na agawin ang kapangyarihan. Nang makitang nanghihina ang reputasyon ni Isabel, agad niyang naisip na samantalahin ang sitwasyon. Sa harap, nagpapakita pa rin si Ramon ng dedikasyon, ngunit sa kanyang isip, palihim siyang nangungulekta ng tsismis, at sinasadya pa niyang magkalat ng mga peking kwento tungkol kay Juanito. Para naman kay Juanito, hindi naging madali ang buhay pagkatapos ng kasal. Sa tuwing lalabas sila ni Isabel, palagi niyang naririnig ang mga panunukso, "Napakaswerte niya, dating construction worker, ngayon asawa na ng may-ari ng diamante." Gaano kaya sila katagal? O baka hinihintay lang niyang makakuha ng pera at mawala? Yumuyuko si Juanito, namumula sa hiya. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng atensyon. Sa kanyang nayon, simple ang pamumuhay, walang nanghihimasok sa buhay ng iba. Ngayon, bawat tingin, bawat bulong ay parang kutsilyong tumutusok sa kanyang puso.
Pagsapit ng gabi, pagbalik sa mansyon, nakita ni Isabel ang kanyang asawa na tahimik na nakaupo sa balkonahe, nakatingin sa malayo. Umupo siya sa tabi nito at marahang nagtanong, "Malungkot ka na naman?" Marahang tumango si Juanito. "Pakiramdam ko, pabigat lang ako sa'yo. Ako ang sinisiraan nila, pero sa huli, ikaw ang mas nasasaktan. Natatakot ako na balang araw ay hindi ko nakayanin." Hinawakan ni Isabel ang kamay ni Juanito, nanginginig ang kanyang boses, "Huwag mong isipin yan. Marami na akong pinagdaan ng unos, pero hindi pa ako naging ganito kasaya. Kahit anong sabihin nila, tayo lang ang nakakaalam ng tunay nating nararamdaman." Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak kay Juanito, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroon pa ring pag-aalala. "Kailangan kong gumawa ng isang bagay para patunayan sa mundo na hindi ako lumapit kay Isabel dahil sa pera." Habang sina Isabel at Juanito ay nagsisikap na panatilihin ang kanilang kaligayahan sa kumpanya, lalong kumakalat ang mga masasamang tsismis. Ilang malalaking kliyente ang nagsimulang mag-atubili sa pakikipag-ugnayan. Ang kasukdulan ay nang mag-publish ang isang online na pahayagan ng isang masamang artikulo na may kasamang larawan ng kasal at isang mapanuksong caption, "Diamante at lupa, magtatagal kaya?" Binasa ni Isabel ang artikulong iyon sa kanyang opisina, nanginginig ang mga kamay. Alam niyang hindi lang ito panunukso, kundi isang atake sa kanyang karangalan at karera. Sa labas, masipag na nagbabasa at nagsasanay magsulat si Juanito, nagsisikap na matuto ng bagong kaalaman para makaangkop sa bagong buhay. Ang imaheng iyon ang lalong nagpatibay sa loob ni Isabel. Sabi niya sa sarili, "Kahit anong sabihin ng mundo, kailangan kong manatiling matatag. Pinili ko ang landas na ito, kaya kailangan kong tapusin." Ngunit hindi inaasahan ni Isabel na sa loob mismo ng kumpanya, mayroong nagbabalak na itulak sila ni Juanito sa bingit ng kapahamakan. Matapos ang maraming gabing walang tulog, nagpasya si Isabel na hindi na niya hahayaang magdusa ang kanyang asawa sa mapanghusgang tingin ng mundo. Naiintindihan niya, kapag napatunayan na ni Juanito ang kanyang sarili, unti-unting magbabago ang opinyon ng publiko. Isang umaga, sa malawak na silid-kainan, habang nahihiya pa si Juanito sa kanyang suot na office attire, malambing na sinabi ni Isabel, "Juanito, gusto kong subukan mong magtrabaho sa kumpanya. Hindi kailangan ng malaking posisyon, ilang simpleng gawain lang para magkaroon ka ng pagkakataong matuto. Ito rin ay isang paraan para makita ng mga tao na hindi ka lang umaasa sa akin." Nang marinig iyon, natigilan si Juanito. Ang ideya na makapasok sa marangyang mundo na iyon ay nagdulot sa kanya ng kaba at pananabik. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Isabel, tumango siya, "Susubukan ko." Sa unang araw ni Juanito sa kumpanya, nagkagulo ang buong opisina. Matagal nang pinag-uusapan ang batang asawa ng amo. Ngayon, lumitaw siya na may mahiyain na anyo, medyo gusot pa ang puting polo, at ang kanyang mga itim na mata ay nagsisikap na manatiling kalmado, na nagpangiti sa marami. May isang bumulong, "Hindi talaga binitawan ng amo natin, dinala pa ang asawa sa kumpanya. Tignan natin kung gaano katagal ang batang taga-bundok na ito." Hindi ito pinansin ni Isabel. Inilagay niya si Juanito sa warehouse department, na namamahala sa pag-imbentaryo ng mga produkto at simpleng bookkeeping. Para sa kanya, ito ay isang magandang kapaligiran para masanay si Juanito, matuto ng pag-ingat at disiplina. Sa mga unang araw, napakatorpe ni Juanito. Sanay siyang humawak ng pala at martilyo, hindi ng mga papel at computer. Ang kanyang mga kalyadong kamay ay hirap sa keyboard, palaging nagkakamali. Isang araw, nagkamali siya sa pagbilang, kaya kinailangan ulitin ng buong team ang trabaho. Umiling ang mga empleyado sa warehouse at tumawa ng mapakla, sinabi na nga ba, isang malaking kalokohan lang ito. Mabilis na nakarating ang balita kay Ramon, ang matagal ng assistant ni Isabel. Matagal na niyang kinikimkim ang sama ng loob dahil hindi siya binigyan ng mas malaking kapangyarihan ng amo. Nang makita si Juanito, itinuring niya itong isang gintong pagkakataon. Tumingin si Ramon ng may kalkulasyon sa isip. Kung magiging katatawanan ang batang ito, dahan-dahan ko siyang itutulak para lalong bumagsak ang reputasyon ni Isabel. Sa gayon, magkakaroon ako ng pagkakataon. Isang hapon, nang makitang nahihirapan si Juanito sa warehouse, lumapit si Ramon na may palakaibigang anyo. "Bago ka pa lang dito, kung may kailangan ka, magtanong ka lang sa akin. 20 taon na ako rito, puno na ng karanasan." Narinig iyon ni Juanito at natuwa, taos pusong nagpasalamat. Hindi niya alam, sa likod ng mabait na ngiti ay isang masamang balak.
Maingat na itinuro ni Ramon ang ilang maling detalye na lalong nagpagulo sa trabaho ni Juanito. Hindi nagtagal, nagkaroon ng pagkakaiba sa inventaryo. Nagkagulo ang buong departamento at lalong nagkaroon ng dahilan ang mga empleyado para manisi. Asawa nga naman ng amo, walang alam gawin pero pinapaboran. Kumalat ang tsismis hanggang sa mga kasosyo sa labas. May isang tumawa ng mapanukso, ang tanyag na kumpanya ng Diamante ngayon ay ipinagkakatiwala ang inventaryo sa isang 18 taong gulang na bata, hindi katakatakang bumababa ang kanilang reputasyon. Nang gabing iyon, tahimik na nakaupo si Juanito sa kanyang kwarto, dismayado ang mukha. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi, isang pabigat tulad ng sinasabi ng mga tao. Nang pumasok si Isabel at nakitang nakayuko ang kanyang asawa, marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Huwag kang sumuko, lahat naman ay nagkakamali. Ang mahalaga ay maging matyaga. Naniniwala ako sa iyo. Naluha ang mga mata ni Juanito. Sa sandaling iyon, ipinangako niya sa sarili na hindi niya bibigin ang kanyang asawa. Ngunit hindi niya alam, nagsisimula pa lang ang tunay na unos. Naitanom na ni Ramon ang binhi ng lason, at hinihintay na lang niya itong sumiklab at tupukin ang reputasyon at kaligayahan ni Isabel. Matapos ang mahigit 1 buwan sa kumpanya ni Isabel, unti-unti nang nasasanay si Juanito sa takbo ng trabaho. Hindi na siya gaanong torpe tulad ng dati, ngunit hindi pa rin maiwasan ang maliliit na pagkakamali. Para sa isang binatang taga-bundok na kalalabas lang sa mahirap na buhay, ang marangyang opisina, na puno ng mga patakaran at mapanuring tingin, ay isang ganap na ibang mundo. Tuwing umaga, kapag suot na niya ang kanyang polo at kasama si Isabel papunta sa kumpanya, nararamdaman ni Juanito ang mga tingin ng lahat, puno ng pag-uusisa at paghamak. May mga bumabati kay Isabel ng may malaking paggalang, ngunit pagdating sa kanya, tango lang ang sukli, o minsan ay agad na tumatalikod. Ang mga tingin iyon ay nagparamdam kay Juanito na para siyang isang anino sa tabi ng mayaman at makapangyarihang babae. Sa kanilang nayon, si Juanito ay pag-asa ng pamilya. Dito, wala siyang halaga. Nakaupo sa harap ng computer, minsan kapag nagkakamali siya, naririnig niya ang bulungan ng mga empleyado, buong araw nakaupo't nagtatype, nagkakamali pa rin. Sayang lang ang pag-aalaga ng amo. Siguro sanay lang humawak ng asarol. Ang mga salitang iyon ay parang asin na ipinapahid sa kanyang sugat. Tinanong ni Juanito ang sarili, mabubuhay kaya talaga ako sa mundong ito? Karapat-dapat ba akong makasama si Isabel o isa lang akong katatawanan sa mata ng lahat? Habang nag-aalala si Juanito, lalong tumitindi ang tensyon sa pamilya ni Isabel. Si Miguel, ang kanyang anak, ay nananatiling malamig at hayagang tumututol. Sa tuwing uwi siya at makikitang nakaupo si Juanito sa sala, sumisimangot si Miguel at umaalis. Isang gabi, hindi na napigilan, diretsahang hinarap ni Miguel ang kanyang ina, "Ma, alam mo ba kung gaano ako nahihiya? Kahit saan ako magpunta, pinag-uusapan nila ako, tinatawag na anak ng Diamond Queen na may kaedad na stepfather ang mga kaibigan. Hindi mo ba iniisip ang dangal ko?" Natahimik si Isabel. Alam niyang malaki ang pressure sa kanyang anak, ngunit pagod na rin siyang mabuhay ayon sa sabi-sabi. Pagkaraan ng ilang sandali, malumanay siyang nagsalita, "Anak, pasensya na kung nahihirapan ka. Pero kailangan mong maintindihan, may karapatan din akong lumigaya. Kung ano man ang sabihin nila, wala na akong pakialam." Tumawa ng mapakla si Miguel, nangingilid ang luha, kaligayahan. "Ma, sa tingin mo ba ang isang batang walang pinag-aralan ay makakapagbigay sa iyo ng kaligayahan? Bukas, kapag iniwan ka niya, kakayanin mo ba?" Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong humiwa sa puso ni Isabel. Hindi siya makasagot, tahimik na lang siyang tumalikod. At si Juanito, na nagkataong narinig ang lahat, ay nanikip ang dibdib. Alam niyang nagsasalita si Miguel dahil sa pag-aalala sa ina, ngunit bawat salita ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sariling insecurities. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Juanito sa hardin, nakatingin sa mabituing langit ng Cebu. Naalala niya ang kanyang nayon, ang kanyang mga magulang, ang mga araw na nagtatrabaho sa bukid. Doon, mahirap siya pero hindi kailanman naramdamang nag-iisa. Dito, sa gitna ng karangyaan, pakiramdam niya'y mas maliit pa siya kaysa dati. Mali ba ang landas na tinatahak ko? Karapat-dapat ba ako kay Isabel? Tanong ni Juanito sa sarili habang lumuluha. Ngunit nang lumabas si Isabel at ipinatong ang isang manipis na kumot sa kanyang balikat, nakita ni Juanito ang init sa mga mata nito. Hindi siya nanisi, hindi nagtanong, umupo lang sa tabi niya, mahigpit ang hawak sa kamay.
Sa sandaling iyon, naunawaan ni Juanito na anuman ang mangyari, hindi siya maaaring tumalikod. Kailangan niyang maging malakas, kailangan niyang malampasan ang lahat para maging karapat-dapat sa babaeng nagtiwala sa kanya. Subalit, sa isang lugar sa dilim, si Ramon, ang pinagkakatiwalaang assistant ni Isabel, ay nagmamasid sa lahat. Ngumiti siya ng mapakla, habang may masamang ideya sa kanyang isip, hayaan nating malunod ang batang iyan. Hindi magtatagal, lalamunin din siya ng mundong ito, at sa panahong iyon, ang pagkakataon ay mapapasa akin. Ang pagsasama ni na Isabel at Juanito, matapos ang kislap ng kasal, ay unti-unting nagpapakita ng mga di nakikitang lamat. Ang opinyon ng publiko, pamilya, at mga lihim na sabuatan, lahat ay nagtutulak sa kanila sa mas matinding pagsubok. Ang balita tungkol sa kasal ni na Isabel at Juanito ay hindi lang yumanig sa lungsod ng Cebu kundi umabot din sa nayon kung saan isinilang si Juanito. Sa tuwing may pupunta sa bayan at mag-uwi ng dyaryo o kwento mula sa syudad, nagkakagulo ang buong nayon. May mga humahanga, nagbago na talaga ang buhay ni Juanito, manugang na ngayon ng isang mayamang negosyante ng diamante. Ngunit marami rin ang umiling sa pagkadismaya, mayaman niya, pero paano ka mamumuhay ng payapa sa asawang 30 taon ang tanda sayo? Narinig ng mga magulang ni Juanito ang mga usapan at nabigatan ang kanilang puso. Ang amang may sakit, na hirap huminga sa tabi ng apoy, ay bumulong sa asawa, may punto rin sila. 18 pa lang siya, mahaba pa ang buhay niya, kakayanin niya kaya ang lahat ng masasakit na salita para makasama ang babaeng iyon. Pinunasan ng ina ang kanyang luha at tahimik na sumagot, pero desisyon na ng anak natin. At saka, kung wala si Ginang Isabel, baka wala ka na ngayon. May utang na loob tayo sa kanya. Gayunpaman, nanatili ang bigat ng pag-aalala. Nagpasya silang dalawa na bumaba sa lungsod para bisitahin ang anak at alamin ang katotohanan. Nang dumating ang kanyang mga magulang sa tarangkahan ng Marangyang Mansyon, hindi napigilan ni Juanito ang kanyang emosyon. Tumakbo siya para salubungin sila, niyakap ng mahigpit ang kanyang ina, at nagsalita ng may halong pagkasabik, "Tatay, nanay, miss na miss ko na po kayo." Malugod na tinanggap ni Isabel ang kanyang mga biyenan, inihanda ang kanilang silid, at inasikaso ang bawat pagkain. Ngunit mayroon pa ring agam-agam sa puso ng dalawang matanda. Napansin nilang kahit nabubuhay sa yaman si Juanito, malungkot pa rin ang kanyang mga mata at bihira siyang ngumiti. Nang gabing iyon, tinawag ng mga magulang ang kanilang anak sa hardin, at naupo sila sa ilalim ng buwan. Umubo ng ilang beses ang ama bago nagsalita ng malalim, "Juanito, sabihin mo sa amin ang totoo, masaya ka ba?" Maraming usap-usapan sa labas, natatakot kami na hindi mo na kaya. Nang marinig iyon, namula ang mga mata ni Juanito. Yumuko siya at nanahimik sandali bago sumagot, "Mahal ko po talaga si Isabel. Pero totoo po, pagod na ako. Sa tuwing lalabas ako, laging may tumuturo at tumatawa. Sa kumpanya, lahat ng ginagawa ko, minamaliit. Sa bahay, galit sa akin si Kuya Miguel. Minsan, parang hindi na ako makahinga. Pero kung iwan ko siya, natatakot akong mag-isa na naman siya. Hindi ko kaya." Hinawakan ng ina ang kamay ng anak, nanginilid ang luha, "Anak, hindi ka namin pinipilit na iwan siya o magpatuloy, gusto lang naming tandaan mo na ang pagsasama ay dapat magbigay sa iyo ng kapayapaan. Kung nagsasakripisyo ka dahil sa pagmamahal, siguraduhin mong mahal ka rin talaga niya at hindi lang ito isang bugso ng damdamin." Ang mga salita ng kanyang ina ay nagparamdam ng kirot sa puso ni Juanito. Alam niyang mahal siya ni Isabel, ngunit palagi siyang may pag-aalinlangan sa sarili. Sa kanyang puso, biglang sumidhi ang pagnanais na patunayan ang kanyang halaga, hindi lang sa publiko kundi pati na rin sa kanyang mga magulang. Samantala, sa sala, nakikipag-usap si Isabel sa mga magulang ni Juanito. Diretsahang sinabi ng ama, "Ginang, may utang na loob kami sa inyo dahil sa pagligtas sa aking buhay, hinding-hindi namin iyon makakalimutan. Ngunit isa lang ang hihilingin ko sa inyo, mahalin niyo po sana ang anak namin ng totoo, huwag niyo siyang hayaang maging katatawanan ng lahat." 18 pa lang po siya, napakabata pa ng kanyang isip. Naiyak si Isabel at sumagot ng may determinasyon, "Makakaasa po kayo, hindi ko dinala si Juanito sa buhay ko para gawing katatawanan. Mahal ko siya at poprotektahan ko siya sa abot ng aking makakaya." Nang gabing iyon, matapos pumasok sa silid ang kanyang mga biyenan, naupo si Isabel kasama si Juanito sa beranda. Malamig ang hangin ngunit mabigat ang kanilang mga puso. Marahang sinabi ni Isabel, "Kita mo, nag-aalala ng husto ang mga magulang mo.
Kailangan nating patunayan sa kanila, sa lahat, na ang pag-ibig na ito ay hindi isang bugso ng damdamin. Tumango si Juanito, nagniningning ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naririnig pa rin niya ang mga salita ng kanyang mga magulang, ang pagsasama ay dapat magbigay ng kapayapaan. Ang landas na tinatahak ko ba ay magdudulot ng kapayapaan, o isang walang katapusang serye ng mga unos? Sa dilim, sa labas ng tarangkahan ng mansyon, isang itim na kotse ang tahimik na huminto. Ang bumaba ay walang iba kundi si Ramon, ang assistant ni Isabel. Tiningnan niya ang maliwanag na bahay, at isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Alam niyang nahahati ang pamilya ni Isabel, at nagkakagulo ang opinyon ng publiko. Ito na ang pagkakataon para siya kumilos. Ang pagdating ng mga magulang ni Juanito sa mansyon, na inakalang magbibigay suporta kina Isabel at sa kanyang batang asawa, ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Matapos ang pagbisitang iyon, lalong lumalim ang hidwaan sa pamilya, lalo na sa pagitan ni Miguel, anak ni Isabel, at ni Juanito. Si Miguel na galit na, lalo pang nasaksihan ang pagkatorpe ni Juanito sa kumpanya, at nakitang komportable na ang mga magulang nito sa mansyon, lalong sumiklab ang galit sa kanyang puso. Isang hapon, sa isang maliit na party para sa ilang kaibigang negosyante ni Isabel, habang nag-uusap ang lahat, biglang nagsalita si Miguel, na may halong pangungutya, "Ipinapakilala ko sa inyo, ang bago kong stepfather." 18 taong gulang pa lang, galing sa tribong Igorot, dating kargador at construction worker, ngayon ay miyembro na ng pamilyang Diamante. Natahimik ang lahat, ilang bisita ang nahihiyang nagtinginan bago tumingin kay Juanito. Namula ang mukha ng binata, nanginginig na nakakuyom ang mga kamay. Ang mga salita ay parang kutsilyong tumusok sa kanyang puso, nagpabalik sa kanyang mga insecurities na hindi kailanman nawala. Nanginginig sa galit si Isabel at tumayo, "Miguel, anong sinasabi mo? Paano mo siya nagawang insultuhin sa harap ng maraming tao?" Tumawa ng mapakla si Miguel, may hamon sa kanyang mga mata, "Sinasabi ko lang ang totoo. Subukan mong tanungin ang mga bisita dito kung may tatanggap ba sa isang 18 taong gulang na lalaking walang pinag-aralan na makasama nila sa isang mesa. Ano ang ipinagmamalaki mo?" Naging sobrang bigat ng atmosfera kaya't maraming bisita ang nagpaalam na. Nang magsara ang pinto, tiningnan ni Isabel ang kanyang anak, habang tumutulo ang luha, "Sumusobra ka na talaga. Bakit hindi mo ako maintindihan? Kailangan ko ng isang kasama, hindi ng papuri ng mundo." Tumalikod si Miguel, iniwan ang kanyang inang humahagulgol. At si Juanito, na may maputlang mukha, ay tahimik na lumabas sa hardin. Sa kanyang isipan, umalinggaw ang mga salita ni Miguel, construction worker, kargador, katatawanan ng lahat. Ang mga salitang iyon ay nagparamdam sa kanya na napakaliit niya, na parang wala siyang lugar sa mundong ito. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Juanito sa hagdan, madilim ang kanyang mga mata. Nang lumapit si Isabel at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat, marahan siyang nagsalita, "Mahal, baka nagkamali ako. Hindi sana ako pumasok sa buhay mo. Nagdulot lang ako ng gulo sa iyo at sa pamilya mo." Hinigpitan ni Isabel ang kanyang kamay, matatag ang boses, hindi ka nagkamali. Ang mali ay nasa mga mapanghusgang tao sa labas. Maniwala ka sa akin, malalampasan natin ito. Sa dilim, isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa mukha ni Ramon. Mula sa malayo ay pinanood niya ang lahat, puno ng kalkulasyon ang kanyang mga mata. Ang pagkawatak-watak sa pamilya ni Isabel ang kanyang hinihintay. Kinabukasan, nagsimula na namang magpakalat ng mga bagong chismis si Ramon. Kesyo ang kumpanya ay pinamamahalaan na ng isang batang Igorot, kesyo si Isabel ay nabubulag na sa pag-ibig at napapabayaan na ang trabaho. Mabilis na kumalat ang mga kasinungalingan na nagdulot ng pag-aalinlangan sa ilang kasosyo. Hindi lang iyon, maingat ding naghasik ng intriga si Ramon sa mga empleyado. Narinig ko na balak daw ng amo na bigyan siya ng mas malaking kapangyarihan. Baka maging palaruan na lang ng isang 18 taong gulang ang kumpanyang ito. Ang mga salita ni Ramon ay nagtanim ng pagdududa sa puso ng marami. Unti-unti, itinutulak niya sina Isabel at Juanito sa pag-iisa sa kanilang pangalawang tahanan, ang kumpanya ng Diamante na pinaghirapan niyang itayo. Samantala, nanatiling malamig ang pakikitungo ni Miguel na tinitingnan si Juanito bilang isang tinik sa kanyang lalamunan. Nasa gitna si Isabel, gustong protektahan ang kanyang asawa, ngunit nasasaktan din sa unti-unting paglayo ng kanyang anak. Ang kaligayahang inakala niyang magiging payapang kanlungan ay naging isang malakas na bagyo na tumatangay sa buong pamilya sa gitna ng tensyon.
At sa gitna ng unos na ito, lalong nagiging malinaw ang masamang anyo ni Ramon. Hindi lang siya naghihintay, kundi naghahanda na ring magpakawala ng unang mapanganib na atake para pabagsakin ang kanyang amo at itulak si Juanito sa bangin ng kahihiyan. Matapos ang magulong family party, alam ni Ramon na dumating na ang pagkakataon. Masyadong malinaw ang hidwaan sa pagitan ni Miguel at Juanito, at sumasang-ayon din ang opinyon ng publiko sa mga kasinungalingan. Kung magpapakawala pa siya ng isang mapanganib na atake, mabilis niyang mapapabagsak ang reputasyon ni Isabel. Isang hapon, pumasok si Ramon sa warehouse, kung saan abala si Juanito sa pag-imbentaryo. Ang bawat maliit na kumikinang na diamante ay maingat na itinatala. Nagkunwaring pala kaibigan si Ramon, tinapik sa balikat si Juanito, magaling ang ginagawa mo. Pero tandaan mo, dito sa warehouse ng diamante, isang maliit na pagkakamali lang, tapos na ang karera ni Ginang Isabel. Mag-ingat ka. Tumingala si Juanito at tumango, seryoso ang kanyang mga mata. Alam ko po, kaya palagi kong tinitingnan ng mabuti. Ngunit sa likod ng pagtangong iyon, isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa labi ni Ramon. Nang gabing iyon, palihim siyang pumasok sa warehouse, pinalitan ang bilang sa isang lot ng mga produkto, at maingat na binura ang kanyang mga bakas. Kinaumagahan, nang mag-check ang inspection department, agad nilang natuklasan na kulang ang mga diamante na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Mabilis na kumalat ang balita. Nagbulungan ang mga empleyado, narinig kong may problema raw sa mga produkto kagabi. Sino ang namamahala? Walang iba kundi ang batang asawa ng amo, si Juanito. Sa loob lang ng ilang oras, naging ebidensya ang tsismis. Nagbulungan ang mga tao na palihim na nagnakaw si Juanito, marahil para ipadala sa kanyang probinsya. May ilang online na pahayagan pang ang nag-publish ng artikulo na may masamang pamagat. Batang asawa ng milyonaryang negosyante, sangkot sa isyu ng pagnanakaw. Sa kumpanya, lahat ng mata ay nakatuon kay Juanito. Marami ang tumawa ng mapanukso, sinabi na nga ba, walang totoong pag-ibig. Malinaw na naghihintay lang ang batang ito na makakuha ng pera. Masyadong nabulag si Ginang Isabel, nag-alaga ng ahas sa kanyang bakuran. Narinig ni Juanito ang mga salitang iyon at nanginginig ang buong katawan. Pautal-utal siyang nagpaliwanag, wala akong ginawa. Sumpaman, hindi ako kumuha ng kahit isang diamante. Ngunit sino pa ang maniniwala? Ang mga mapanghusgang tingin ay nagparamdam sa kanya na parang sinasakal siya. Mabilis na nakarating ang balita kay Isabel. Nang pumasok siya sa warehouse at nakitang nag-iisa ang kanyang asawa sa gitna ng pagdududa, nanikip ang kanyang dibdib. Walang pag-aalinlangan, matatag niyang sinabi, naniniwala ako kay Juanito. Wala siyang kinuha. Nagulat ang buong silid sa kanyang determinasyon. Ngunit maingat na sumingit si Ramon na may halong panghihinayang sa boses. Ginang, alam kong nagtitiwala kayo sa kanya, ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero. Nawawala ang mga produkto, kung hindi siya, sino pa? Naging napakatindi ng tensyon. Huminga ng malalim si Isabel. Tiningnan niya ng diretsyo si Ramon, malamig ang kanyang mga mata. Tama ka. Hindi nagsisinungaling ang mga numero, pero hindi rin ako bulag. Ipapacheck ko ang lahat ng security camera. Gusto kong patunayan ang katotohanan dito mismo. Bahagyang nagulat si Ramon. Akala niya ay bibigay si Isabel, ngunit mas matatag pa pala ito kaysa sa inaasahan niya. Nang buksan ng technical staff ang sistema ng kamera, unti-unting nabunyag ang katotohanan. Ipinakita ng malabong imahe ang isang anino na palihim na pumasok sa warehouse sa hating gabi, hindi malinaw ang mukha ngunit pamilyar ang lakad. Natigilan si Juanito, habang nagkakagulo ang lahat, kita nyo na. Hindi ba't siya yon? Ganoon din ang tindig. Sumimangot si Isabel ngunit hindi natinag. Alam niyang kasama niya si Juanito sa bahay kagabi. Ang malabong ebidensya ay lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala na may naglalaro sa likod. Pansamantala kung ititigil ang lahat ng usapan, matigas na sabi ni Isabel, hanggang sa malaman natin ang katotohanan. Kung totoong nagkasala si Juanito, handa akong managot. Ngunit kung may naninira sa kanya, magbabayad siya ng 100 beses. Natahimik ang buong silid. Tahimik na nakatayo si Ramon, pilit na itinatago ang kanyang pag-aalala. Hindi niya inaasahan na haharapin siya ni Isabel ng ganito. Ngunit sa kanyang puso, naniniwala pa rin siya na hindi na kailangan ng malinaw na ebidensya ng publiko sa labas. Sapat na ang pagdududa para masira ang reputasyon nina Isabel at Juanito.
Nang gabing iyon, pagbalik sa mansyon, yumakap si Juanito kay Isabel, nanginginig ang boses, hindi ko na kaya. Bakit palaging masama ang tingin sa akin ng mga tao? Sinusubukan ko naman pero bakit walang naniniwala? Mahigpit siyang niyakap ni Isabel, bumulong, dahil kasama mo ako, kailangan mong harapin ang mga bagay na matagal ko nang kinasanayan. Pero huwag kang matakot, hahanapin ko ang katotohanan. Poprotektahan kita hanggang sa huli. Sa labas, muling sumiklab ang unos ng opinyon ng publiko. Ngunit sa puso ng dalawang taong iyon, isang apoy ng determinasyon ang nagsimulang mag-alab. At sa isang madilim na sulok, umisi si Ramon, naghahanda para sa susunod na hakbang sa kanyang masamang balak. Matapos ang insidente ng nawawalang diamante sa bodega, mas mabilis pa sa hangin ang pagkalat ng balita. Sabay-sabay na nag-post ang mga website ng mga artikulo na may nakakagulat na pamagat, batang asawa na igorot ng Diamond Queen, sangkot sa pagnanakaw, hindi pa natatagalan ang milyong-pisong kasal, nasadlak na sa problema si Isabel. Ang mga malabong larawan mula sa kamera ay pinagdugtong-dugtong at nilagyan ng masasamang komento, na lalong nagpagulo sa opinyon ng publiko. Sa mga forum, libu-libong komento ang lumitaw, sinabi ko na nga ba, siguradong pera lang ang habol ng batang iyan, kakasalin pa lang, may kaso na agad. Hindi ka panipaniwala, mayaman niya si Isabel pero bulag naman, hindi ka takataka ang ganitong resulta. Sa harap ng unos ng opinyon ng publiko, marami ang nag-akala na mananahimik na lang si Isabel. Ngunit, ginawa niya ang kabaligtaran. Nagpasya si Isabel na magdaos ng isang press conference sa mismong punong tanggapan ng kumpanya. Nang araw na yon, siksikan ng media, walang tigil ang flash ng mga kamera. Lahat ay nag-aabang kung ano ang sasabihin ng Diamond Queen tungkol sa iskandalong gumugulo sa buong bansa. Suot ang isang eleganteng puting suit, umakyat si Isabel sa entablado, kalmado ang mukha ngunit puno ng determinasyon ang mga mata. Matapos magpasalamat sa lahat, diretsahan siyang nagsalita. Alam ko na nitong mga nakaraang araw, ang lahat ng pagdududa ay nakatuon sa aking asawa, si Juanito. Ngunit nais kong linawin, si Juanito ay ganap na walang kasalanan. Nasa bahay siya kasama ko noong gabing nangyari ang insidente. Ang mga imahe sa kamera ay malabo lamang at hindi maaaring gamitin bilang ebidensya. Makikipagtulungan ako sa mga otoridad upang malaman ang katotohanan. Sinumang maglakas loob na manirang puri ay dedemanda ko hanggang sa huli. Nagkagulo ang buong silid, sunod-sunod ang tanong ng mga reporter, may ilan pang mapanghamon. Ginang, kung isang araw ay malaman niyong may kasalanan talaga ang inyong asawa, aaminin niyo ba na nagkamali kayo sa pagpapakasal sa isang 18 taong gulang? Ngumiti ng bahagya si Isabel at sumagot ng may katiyakan, ang aking pagsasama ay hindi para pasayahin ang mundo. Tama man o mali, ako ang mananagot. Sa ngayon, naniniwala ako sa lalaking nasa tabi ko. Nagulat ang marami sa kanyang sagot. Napagtanto nila, sa likod ng kanyang makapangyarihang anyo, si Isabel ay isang babaeng may lakas ng loob na mabuhay at magmahal. Gayunpaman, sa malayo, nakaupo si Miguel sa isang sulok ng silid, madilim ang mukha. Habang lalo niyang naririnig ang ina na hayagang ipinagtatanggol si Juanito, lalo siyang nagagalit. Nang gabing iyon, pag-uwi sa mansyon, hindi na napigilan ni Miguel ang sarili at sinabi sa ina, "Ma, alam mo ba kung gaano mo ibinaba ang iyong sarili? Pinagtatawanan ka ng buong lipunan pero ipinagtatanggol mo pa rin ang batang iyan sa publiko. Iniisip mo ba ang dangal ng pamilya? Iniisip mo ba ako?" Tiningnan ni Isabel ang anak, nanginginig ang boses, "Miguel, kailangan mong maintindihan, hindi lang ako ang Diamond Queen, isa rin akong babae, isang asawa. Hindi ko maaaring pabayaan ang taong mahal ko dahil lang sa opinyon ng publiko." Tumawa ng mapakla si Miguel, may pait sa kanyang mga mata, pag-ibig. Halos 50 ka na habang siya ay 18 pa lang. Hindi yan pag-ibig kundi kabaliwan. Balang araw, kapag iniwan ka niya, magsisisi ka. Naging napakabigat ng hangin sa silid. Nakatayo sa gilid si Juanito, nakikinig sa bawat salita, parang pinipiga ang kanyang puso. Gusto niyang magsalita, magpaliwanag, ngunit kinagat na lang niya ang kanyang labi. Alam niyang walang saysay ang anumang sasabihin niya sa sandaling iyon. Pagsapit ng gabi, mag-isang nakaupo si Isabel sa balkonahe, nakatingin sa madilim na langit ng Cebu. Ramdam na ramdam niya ang kaligayahang kanyang natagpuan ay walang awang sinisira ng unos. Ngunit sa kanyang puso, isang matigas na apoy ang nag-aalab, kahit talikuran ako ng buong mundo, hindi ko iiwan si Juanito. Sa anumang paraan, poprotektahan ko siya.
Sa ibang lugar, sa isang madilim na opisina, nakasandal si Ramon sa kanyang silya, ngumingisi. Alam niyang ang press conference ngayon ay lalo lang magpapainit sa opinyon ng publiko. At kapag nagsimulang mawalan ng tiwala ang mga kliyente sa kumpanya, at kapag lalong tumututol ang anak ni Isabel, unti-unting maiiwan sa ere ang Diamond Queen. Iyon ang pagkakataong kanyang hinihintay. Matapos ang press conference, hindi pa rin humuhupa ang opinyon ng publiko. Sa internet, lalong dumami ang mga panunukso at pangungutya laban kay Juanito. Saan man siya magpunta, nakikita niya ang mga mapanuring tingin at palihim na bulungan. Sa simula, pinili ni Juanito na manahimik, ngunit unti-unti, ang pananahimik na iyon ay naging isang pabigat. Tinanong niya ang sarili, kung palagi akong mabubuhay sa anino ni Isabel, magkakaroon kaya ako ng respeto mula sa mga tao. Isang gabi, matapos ang tawag sa telepono ni Isabel, pumasok siya sa silid at nakita si Juanito na nakaupo sa harap ng mesa, abala sa pagsusulat. Ang mga pahina ng kwaderno ay may mga mansa at ang sulat kamay ay magulo. Nang makita ang asawa, tumingala si Juanito, may determinasyon sa kanyang mga mata, kailangan kong mag-aral ulit mula sa simula. Ayaw kong habambuhay na tawaging isang maswerteng construction worker. Gusto kong magkaroon ng propesyon, gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Natigilan si Isabel. Lumapit siya, ipinatong ang kamay sa balikat ng asawa, at sa kanyang mga mata ay may halong pagmamahal at paghanga. Hindi mo kailangang magsikap para patunayan ang sarili sa mundo. Sapat na ang maging totoo ka sa akin, hindi ba? Umiling si Juanito, gusto kong patunayan sa iyo, sa aking mga magulang, at sa aking sarili. Mula noon, nagbago ang schedule ni Juanito. Sa umaga, pumapasok pa rin siya sa kumpanya para tumulong sa warehouse. Sa hapon, nag-enroll siya sa isang klase para sa adult education. Sa gabi, kumukuha siya ng isang kurso sa pag-aayos ng mga hiyas na inirekomenda ng mga kaibigan ni Isabel. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pala at martilyo ay nagsimulang mag-ukit ng mga bato. Ang unang hiwa ay sumugat sa kanyang daliri, dumugo ng malakas, ngunit nagpatuloy pa rin si Juanito. Sa tuwing nasasaktan, naiisip niya ang mapanghusgang tingin ng mga tao, ang bilin ng kanyang ama, mamuhay ka ng may dignidad. Unti-unti, napansin siya ng mga empleyado sa kumpanya. Nakita nilang hindi iniiwasan ni Juanito ang mabibigat na gawain, nagbubuhat pa rin ng mga kahon, at maingat na nagtatala. Isang araw, malakas ang ulan at tumutulo ang bubong ng warehouse, nakipagtulungan si Juanito sa mga gwardiya para takpan ang mga produkto, basang-basa mula ulo hanggang paa. Biglang napagtanto ng mga tao na ang asawa ng kanilang amo ay hindi lang marunong umasa. Ngunit sa ibang sulok, hindi pa rin tumitigil si Ramon. Nakita niyang nagsisimula ng magustuhan ng ilang empleyado si Juanito, kaya agad siyang nagpakalat ng bagong chismis. Narinig ko na balak daw ni Isabel na ipamahala kay Juanito ang isang buong tindahan. Parang ipinagkakatiwala na niya ang buong negosyo sa isang 18 taong gulang. Mabilis na kumalat ang chismis na nagdulot ng alon ng pagkadismaya sa loob ng kumpanya. Ilang matagal ng empleyado ang nagalit, iniisip na binaliwala ang kanilang pinaghirapan. Nag-alangan naman ang mga kasosyo. Hindi nila alam kung ano ang magiging kinabukasan ng kumpanya kung mapupunta ito sa kamay ng isang batang walang karanasan. Samantala, patuloy pa ring mariing tumututol si Miguel, ang anak ni Isabel. Isang beses, nang makitang gabi na umuwi si Juanito, na may mga galos pa sa kamay dahil sa pag-aaral ng propesyon, tumawa ng mapakla si Miguel. Sa tingin mo ba sapat na ang ilang buwang pag-aaral ng pag-ukit ng bato para makapantay ka sa mga malalaking negosyante? Huwag kang mangarap. Hindi sumagot si Juanito. Yumuko na lang siya at nagpatuloy sa paggamot ng kanyang sugat, ngunit sa kanyang puso, lalong nag-alab ang determinasyon, kailangan kong magtagumpay. Kahit ilang beses akong madapa, kailangan kong patunayan. Nang gabing iyon, tahimik na pinanood ni Isabel ang kanyang asawa na mahimbing na natutulog, ang kamay na may benda ay nakapatong sa mesa. Nakita niya ng malinaw, sa likod ng kanyang pagiging torpe ay isang matatag na puso, isang di sumusukong determinasyon. Iyon ang lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala na hindi mali ang pag-ibig na ito. At balang araw, yuyuko rin ang mundo para kilalanin ito. Sa labas, patuloy ang unos ng opinyon ng publiko, ngunit sa mainit na liwanag ng ilaw sa mansyon, unti-unting nilalabanan nina Isabel at Juanito ang lahat. Hindi nila alam na ang anino na nagngangalang Ramon ay patuloy na nagmamanman, naghihintay ng pagkakataon para magpakawala ng susunod na masamang atake.
Dahan-dahang lumipas ang panahon at unti-unting pinatunayan ni Juanito ang kanyang tiyaga. Ang mga gabing pag-aaral sa klase ng pag-aayos ng mga hiyas ay nagsimulang magbunga. Sa simula, ang kanyang mga kalyadong kamay ay magaslaw at nakakasira lang ng mga bato, ngunit dahil sa masipag na pagmamasid at pagsasanay hanggang sa magdugo ang mga kamay, unti-unting nakagawa si Juanito ng mga malinis na hiwa, at mayroon pang ang sariling estilo. Isang guro sa klase ang namangha at nagsabi, mayroon kang matalas na mata. Medyo magaspang pa ang iyong hiwa, ngunit nandoon na ang diwa. Ipagpatuloy mo lang, balang araw ay magiging mahusay kang manggagawa. Narinig iyon ni Juanito at gumaan ang kanyang loob. Gabi-gabi, ipinagmamalaki niya kay Isabel ang mga batong kanyang pinakinis. Tiningnan ni Isabel ang kanyang asawa, nagniningning ang mga mata sa paghanga. Alam niyang mahaba pa ang daan para kilalanin ng mundo si Juanito, ngunit sapat na ang unang hakbang na ito para magtiwala siya. Gayunpaman, habang nakakahanap ng liwanag sina Isabel at Juanito sa gitna ng unos, hindi pa rin tumitigil ang galit ni Miguel. Isang beses, pagkatapos ng trabaho, hindi sinasadyang narinig ni Miguel ang ilang empleyado na nag-uusap sa elevator. Mukhang si Assistant Ramon ang nagpapakalat ng mga maling chismis tungkol kay Juanito. Napansin ko rin. Siya lang ang may susi sa warehouse para makapasok sa hating gabi, pero sino ang maglalakas loob na magsalita? Nang marinig iyon, natigilan si Miguel. Nagkaroon siya ng pagdududa. Mula pa noon, iniisip ni Miguel na pabigat lang si Juanito. Ngunit kung ang nawawalang diamante ay hindi dahil kay Juanito kundi kagagawa ni Ramon. Ang isipang iyon ay nagpabagabag kay Miguel. Nang gabing iyon, kinausap ni Miguel ang isang kilalang technical staff at palihim na hiniling na tingnan muli ang orihinal na video sa warehouse. Matapos ang ilang pagsusuri, bumulong ang empleyado, totoong may nag-edit ng video bago ito ilabas. At sa tingin ko, si Ramon lang ang may sapat na kapangyarihan para gawin yon. Natulala si Miguel. Sa kanyang isipan, lumitaw ang imahe ni Ramon na palaging nagpapakita ng katapatan at dedikasyon sa kanyang ina. Kung mabubunyag ang katotohanan ito, para na ring pinagtaksilan ang kanyang ina sa matagal na panahon. Ngunit ang pinakanakakainis para kay Miguel ay ang katotohanang hindi niya sinasadyang pumanig sa kaaway at itinulak si Juanito sa kahihiyan. Sa puso ni Miguel ay isang matinding labanan. Sa isang panig ay ang kanyang kayabangan at paggalang sa sarili na ayaw kilalanin ang kanyang batang stepfather. Sa kabilang panig ay ang malinaw na katotohanan na si Ramon ang naninira at si Juanito ay walang kasalanan. Sa huli, nanaig ang kanyang konsensya. Nagpasya si Miguel na huwag munang ilantad ang katotohanan at magmamasid pa para mahuli si Ramon sa akto. Samantala, lalong nagiging malinaw ang ambisyon ni Ramon. Sinasamantala niya ang kaguluhan sa kumpanya dahil sa mga chismis, palihim na nakikipag-ugnayan sa ilang kasosyo, nang angakong magbibigay ng malaking benepisyo kung sasama sila sa kanya kapag dumating na ang tamang panahon. Naniniwala siyang kapag nawala na ang reputasyon ni Isabel at nag-alinlangan na ang mga shareholder, makukuha niya ang pinakamataas na posisyon. Sa mga araw na ito, abala si Isabel sa pagpapanatili ng mga kliyente, habang si Juanito ay abala sa pag-aaral ng propesyon at unti-unting nagugustuhan ng ilang empleyado sa warehouse. Tanging si Miguel ang palihim na nagmamasid sa lahat ng nangyayari. Sa unang pagkakataon, nakita ng kanyang puso ang kawalang kasalanan ni Juanito. Sa mga mata ni Miguel, unti-unting nawawala ang galit at napapalitan ng isang hindi maipaliwanag na pag-aalala. Hating gabi na, tumingin si Miguel sa bintana at nakita si Juanito na nakaupo sa ilalim ng dilaw na ilaw, abala sa pagpapakinis ng isang maliit na bato. Ang kanyang matyaga at mapagkumbabang anyo ay nagpaalala kay Miguel sa kanyang ina. Buong buhay ay naging matatag ang kanyang ina, at ngayon ay nakahanap siya ng isang binatang tapat. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Miguel na marahil ay nagkamali siya sa pagtingin kay Juanito ng may paghamak. Ngunit hindi pa man nasasabi ni Miguel ang kanyang iniisip, isang nakakagulat na balita ang dumating. May nagsumbong na si Juanito ay malapit ng ipamahala sa isang tindahan ng diamante, at ito ay isang padalos-dalos na desisyon ni Isabel. Kumalat ang balita na nagdulot ng kaguluhan sa kumpanya, at humiling ng direktang pagpupulong ang mga malalaking kliyente para linawin ang sitwasyon. Sa dilim, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ramon. Alam niyang ito na ang pagkakataon para magpakawala ng susunod na atake, at kapag nagtagumpay ito, wala nang matatakbuhan sina Isabel at Juanito. Ang chismis na si Juanito ay malapit ng ipamahala sa isang tindahan ng diamante ay kumalat,
at sa loob lang ng ilang araw ay nagdulot ng kaguluhan sa buong kumpanya. Maraming matagal ng empleyado na may kinikimkim na sama ng loob ang lalong nagalit. Sila'y nagbulungan, ilang taon na tayong naglilingkod, matatalo lang ba tayo ng isang batang baguhan? Nabulag na ang ating amo. Kung talagang ipagkakatiwala niya ang tindahan sa kanya, hindi magtatagal ay masisira ang tatak na ito. Naging mabigat ang hangin sa paligid. Ilang empleyado pa nga ang nagbalak na mag-resign at lumipat sa kalabang kumpanya. Samantala, nagsimula na ring tumawag ang mga malalaking kliyente para questionin si Isabel. Isang matagal nang kakilala ang diretsahang nagsabi, "Ginagalang namin kayo dahil sa inyong profesionalismo. Ngunit kung talagang hahayaan niyong isang 18 taong gulang na igorot ang mamahala sa tindahan, natatakot kami na hindi kami makakatiyak sa ating pakikipag-ugnayan." Narinig iyon ni Isabel at nanikip ang kanyang dibdib. Alam niyang hindi ito totoo. Hindi niya kailanman binalak na bigyan si Juanito ng ganoong kalaking responsibilidad habang bata pa ito. Malinaw na may nagpakalat ng peking balita para manira. At ang unang pangalan na pumasok sa kanyang isip ay si Ramon. Ngunit wala pa ring ebidensya si Isabel. Mahigit 20 taon na siyang kasama ng lalaking ito, na laging nagpapakita ng dedikasyon at katapatan. Kung aakusahan niya ito batay lang sa pakiramdam, mawawala sa kanya ang lahat. Samantala, si Ramon ay kalmado lang. Naglalakad siya sa mga departamento, nakangiti, tinatapik ang balikat ng mga empleyado, at maingat na naghahasik ng karagdagang pagkadismaya. Narinig ko rin ang balitang ito, pero hindi ako sigurado. Sa huli, nasa amo pa rin ang desisyon, maghihintay na lang tayo. Ang mga malabong salitang iyon ay lalong nagdulot ng kalituhan sa loob ng kumpanya. Nang gabing iyon, sa mansyon, malalim ang iniisip ni Isabel, pagod ang kanyang mga mata. Nang makitang malungkot ang asawa, nag-aalangang nagsalita si Juanito, "Dahil ba sa akin ang lahat ng gulo? Kung nahihirapan ka, maaari akong umalis sa kumpanya, bumalik sa nayon para maging payapa ka." Natigilan si Isabel at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang asawa, "Hindi. Huwag na huwag mong isipin yan. May gustong magtulak sa atin sa bingit ng kapahamakan. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang magtagumpay siya." Natahimik si Juanito, may determinasyon sa kanyang mga mata. Alam niya, kailangan niyang magsikap ng higit pa para matulungan ang asawa na labanan ang unos na ito. Habang nagsisikap sina Isabel at Juanito, palihim na kumikilos si Miguel. Mula nang marinig ang tsismis, lalo siyang nagduda kay Ramon. Isang gabi, sinadya ni Miguel na manatili ng late sa kumpanya. Mula sa itaas, nakita niya ang pamilyar na anino ni Ramon na palihim na pumapasok at lumalabas sa warehouse, may hawak na folder. Sinundan siya ni Miguel, malakas ang tibok ng kanyang puso. Pumasok si Ramon sa technical room, binuksan ang computer, at mabilis na nag-type. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha, isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pinigilan ni Miguel ang kanyang hininga, sinubukang tandaan ang bawat galaw. Nang umalis si Ramon, lumapit si Miguel at natuklasan na may ilang file ng kamera, data na kadarating lang na edit. Nang gabing iyon, halos hindi nakatulog si Miguel. Naguguluhan ang kanyang isip. Sa isang banda, hirap pa rin siyang tanggapin ang relasyon ng kanyang ina at ni Juanito. Sa kabilang banda, ang katotohanang nakalatag sa kanyang harapan ay hindi niya maaaring talikuran. Kung mananahimik siya, para na rin niyang tinulungan ang naninira. Kinaumagahan, kusa siyang lumapit sa kanyang ina. Nagulat si Isabel nang makita ang seryosong mukha ng anak, iba ang tono ng kanyang boses. "Ma, sa tingin ko, kailangan mo nang mag-ingat kay Ramon. May dahilan ako para maniwala na siya ang nasa likod ng lahat ng tsismis at ng nawawalang diamante." Bahagyang nagulat si Isabel. Tiningnan niya ang anak, may halong pag-aalala at pag-asa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na nasa kabilang panig si Miguel. Ngunit naiintindihan din niya, para malantad si Ramon, kailangan ng matibay na ebidensya. Sa labas, patuloy ang alon ng opinyon ng publiko. Sa loob, lalong kumakalat ang pagdududa. At sa dilim, naniniwala pa rin si Ramon na malapit nang magtagumpay ang kanyang plano. Ngunit hindi niya inaasahan, isang taong kanyang minamaliit, si Miguel, ay nagsimula ng pumasok sa laro, at ang lihim na labanan ay papalapit na. Lalong naging sopistikado ang mga plano ni Ramon. Matapos niyang ipakalat ang balita na si Juanito ay malapit nang ipamahala sa isang tindahan na nagdulot ng kaguluhan sa kumpanya, naghanda siya ng panibagong palabas.
Sa pagkakataong ito, ang layunin ay hindi lang manira, kundi itulak si Juanito sa bingit ng kapahamakan. Isang umaga, nagkagulo ang buong kumpanya nang matuklasan na ang isang lot ng mga diamanteng inangkat mula sa Thailand ay napalitan. Maraming tunay na diamante ang pinalitan ng pekeng bato. Tinatayang aabot sa 10-10 milyong piso ang pinsala. Parang kidlat ang balita. Nagkagulo ang mga empleyado, at agad na naman napunta ang lahat ng tingin kay Juanito, ang unang nag-imbentaryo. Siya na naman. Sigaw ng isang empleyado, mula nang pumasok siya sa kumpanya, puro na lang gulo. Baka ito na ang paraan niya para makakuha ng pera at tumakas. Mabilis na kumalat ang usapan sa loob ng kumpanya. May ilan pang sinadyang palakihin ang issue, at ipinagkalat sa labas na ang batang asawa ng amo ang salarin. Habang abala pa si Isabel sa isang pulong kasama ang isang malaking kliyente, biglang lumitaw si Ramon sa warehouse, seryoso ang boses, hindi maaaring baliwalain ang bagay na ito. Ayon sa patakaran, ang unang nag-imbentaryo ang dapat managot. At dito, walang iba kundi si Juanito. Ang mga salita ni Ramon ay parang langis na ibinuhos sa apoy. Maraming empleyado ang sumang-ayon, pinipilit si Juanito na magpaliwanag. Namutla ang mukha ng binata, nanginginig ang mga kamay, ako. Hindi ko ginawa iyon. Sumpaman sa harap ninyong lahat, hindi ko ginalaw ang loteng iyon. Ngunit ang mga mapanghusgang tingin at bulungan ay nagpawalang bisa sa kanyang panunumpa. Pakiramdam niya ay napapaligiran siya, nag-iisa sa gitna ng lahat. Gaya ng inaasahan, nalaman ni Isabel ang balita at nagmadaling bumalik. Nakita niya si Juanito na nag-iisa, habang si Ramon naman ay nagpapakita ng pag-aalala, at sinabi sa kanya sa harap ng lahat, "Ginang, ikinalulungkot ko, ngunit masyadong maraming ebidensya laban sa kanya. Para sa reputasyon ng kumpanya, dapat kayong kumilos ng may katiyakan." Ang mga salita ni Ramon ay nagpatahimik sa buong silid. Lahat ay naghihintay kung paano tutugon si Isabel. Ngunit salungat sa kanyang inaasahan, diretsong lumapit si Isabel kay Juanito, hinawakan ang kamay ng asawa at tiningnan ng diretsyo ang mga empleyado. Ipinapahayag ko na si Juanito ay ganap na walang kasalanan. Ang insidenteng ito ay imbestigahan ng mabuti. Sinumang magkakalat ng maling balita, sinumang maninira, hindi ko patatawarin. Malakas na umalinganggaw ang kanyang boses sa warehouse, ngunit hindi madaling pakalmahin ang opinyon ng publiko. Sa hapon pa lang, nag-headline na ang mga online na pahayagan, kumpanya ng diamante sa Cebu, muling nasangkot sa iskandalo. Batang asawa ng amo, sunod-sunod na nasangkot sa gulo. Ang larawan ni Juanito na may dismayadong mukha ay kumalat at naging katatawanan sa social media. Sa mansyon ng gabing iyon, hindi gumagalaw si Juanito, mahigpit na nakakuyom ang mga kamay. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin kay Isabel, "Hindi ko na kaya. Palaging ganito, anuman ang gawin ko, ako ang pinaghihinalaan, ako ang sinisisi. Marahil ay hindi talaga ako dapat pumasok sa mundong ito." Niyakap ni Isabel ang asawa, tahimik na tumulo ang kanyang luha, "Huwag mong sabihin yan. Naniniwala ako sa iyo at hindi kita hahayaang mag-isa. Malalampasan din natin ang unos na ito." Sa ibang sulok, tahimik na nagmamasid si Miguel, ang anak ni Isabel. Hawak niya ang mga hindi pa na-edit na file ng kamera na ipinadala ng isang pinagkakatiwalaang technical staff. At sa malabong video, nakita niya ang anino ni Ramon na palihim na pumapasok sa warehouse kung saan napalitan ang mga produkto. Hinigpitan ni Miguel ang kanyang kamao, magulo ang kanyang isip. Mula pa noon, palagi niyang kinokontra ang kanyang ina at si Juanito, ngunit ngayon, malinaw na ang katotohanan. Si Ramon ang sumisira sa kanilang pamilya at kumpanya. Kung mananahimik siya, para na rin niyang hinayaan siyang magtagumpay. Hating gabi na, mag-isang nakaupo si Miguel sa kanyang kwarto, umiikot ang kanyang isip. Sa kanyang puso ay isang matinding labanan sa pagitan ng kayabangan at konsensya. At sa huli, bumuntong hininga si Miguel at bumulong, "Marahil ay oras na para pumanig ako sa aking ina." Sa dilim, isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Ramon, naniniwalang nagtagumpay na ang kanyang plano. Hindi niya alam, bawat hakbang niya ay palihim ng itinatala ni Miguel. Papalapit na ang tunay na unos, at sa pagkakataong ito, hindi lang sina Isabel at Juanito, kundi pati na rin siya ay matatangay sa gitna nito. Matapos ang iskandalo sa pagpapalit ng diamante, naharap ang kumpanya ni Isabel sa pinakamalaking krisis nito. Sunod-sunod na nagpadala ng sulat ang mga malalaking kliyente na humihiling ng paliwanag, may ilan pang nagdeklara na pansamantalang ititigil ang pakikipag-ugnayan hanggang sa malutas ang issue.
Nag-aalala ang mga empleyado, kumalat ang mga tsismis sa lahat ng departamento. Lahat ng sisi ay napunta kay Juanito, ginawa siyang tagasalo ng lahat ng akusasyon. Nang gabing iyon, nang makauwi na ang lahat, kinausap ni Miguel si Juanito sa maliit na opisina sa basement. Tahimik na nakaupo si Juanito sa harap ng mesa, walang laman ang kanyang mga mata. Nang makita si Miguel, bahagya siyang nagulat, hindi pa nakapagsalita ay inilapag na ni Miguel ang isang folder sa mesa, matatag ang boses, alam kong wala kang kasalanan. Si Ramon ang nasa likod ng lahat ng ito. Tumingala si Juanito, may pagtataka sa kanyang mga mata. Nagpatuloy si Miguel, nasa akin ang orihinal na video. Noong gabing nangyari ang pagpapalit ng diamante, siya ang pumasok sa warehouse. In-edit niya ang video para isisi sayo. Nanginginig na hinawakan ni Juanito ang folder, nangingilid ang luha, bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Akala ko ba galit ka sa akin? Bumuntong hininga si Miguel, lumambot ang kanyang tingin. Galit ako sa'yo noon, totoo yon. Pero hindi ibig sabihin na magbubulag-bulagan ako sa katotohanan. At saka, hindi ko hahayaang muling maloko ang aking ina. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, nawala ang hidwaan sa pagitan ni Miguel at Juanito. Isang manipis na ugnayan ang nabuo, ang pagprotekta kay Isabel. Mula noon, palihim silang nagtulungan. Sa araw, nanatiling malamig ang pakikitungo ni Miguel para hindi maghinala si Ramon. Sa gabi, kasama niya si Juanito na palihim na sinusuri ang mga data sa sistema, naghahanap ng ebidensya na minamanipula ni Ramon ang kumpanya. Maraming gabi silang walang tulog. Medyo torpe pa si Juanito sa paggamit ng computer, ngunit matyagang tinuturuan siya ni Miguel. Kahit hindi pa sila lubos na malapit, sa mata ni Miguel, ang binatang taga-bundok ay hindi na lang isang batang construction worker, kundi isang taong matyagang nag-aaral, nagsisikap ng husto para protektahan ang pag-ibig at karangalan. Samantala, hindi alam ni Ramon na sinusubaybayan na siya. Nagpatuloy siya sa kanyang plano, ginagamit ang kanyang matagal ng mga koneksyon. Nagpakalat si Ramon ng balita sa mga kliyente na balak ni Isabel na ipamahala ang buong kumpanya kay Juanito. Idinagdag pa niya, isipin niyo kung ipagkakatiwala ang isang negosyo ng diamante na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso sa isang 18 taong gulang na igorot, ano ang magiging resulta? Mas mabuting umalis na kayo habang maaga pa. Ang tsismis na ito ay parang isang nakamamatay na saksak. Isa sa pinakamalaking kasosyo, isang dayuhang kumpanya na may pangmatagalang kontrata sa pag-import ng diamante, ay nagpadala ng abiso ng unilateral na pagwawakas ng kontrata. Nagsimulang mag-alinlangan ang mga shareholder, at nagbulungan ang merkado na malapit nang bumagsak ang imperyo ng diamante sa Cebu. Nang matanggap ang balita, hindi gumalaw si Isabel sa conference room, nalalamig ang kanyang mga kamay. Ilang taon niyang itinayo ang negosyo, at ngayon, dahil lang sa kanyang pag-ibig, nasisira ang kanyang reputasyon. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroon pa ring determinasyon. Hindi siya nagsisisi. Nang gabing iyon, umuwi si Juanito at nakita si Isabel na mag-isang nakaupo sa mesa, pagod ang kanyang mga mata. Lumapit siya at ipinatong ang kamay sa balikat ng asawa. Kami ni Kuya Miguel ang hahanap ng katotohanan. Ipinapangako ko sa iyo, patutunayan kong wala akong kasalanan, at patutunayan kong hindi ka nagkamali sa pagpili sa akin. Lumingon si Isabel sa kanya, naningilid ang luha, ngunit isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi niya alam kung paano napapayag ni Juanito si Miguel na makipagtulungan, ngunit naniniwala siya, kapag nagsimulang magkaisa ang pamilya, walang anumang sabuatan ang makakasira sa kanila. Sa malayo, mayabang pa rin si Ramon, naniniwalang malapit nang magtagumpay ang kanyang plano. Hindi niya alam na bawat hakbang niya ay nasa ilalim na ng pagmamasid ni Miguel at Juanito. Papalapit na ang laban para sa katotohanan. At sa pagkakataong ito, ang dating may hawak ng kapangyarihan ay haharap sa pinakamabigat na kabayaran. Sa mga sumunod na araw, lalong lumubog sa krisis ang kumpanya ni Isabel. Hindi pa humuhupa ang tsismis tungkol sa pag-atras ng malaking kliyente nang isa pang pangyayari ang sumiklab ng mas malakas. Lunes ng umaga, nang suriin ng mga tauhan sa pananalapi ang Caja de Hierro, natuklasan nilang nawawala ang halos 4 milyon piso. Agad na nagimbal ang buong kumpanya, at tulad ng isang nakahandang script, lahat ng tingin ay muling napunta kay Juanito. Nagbulungan ang mga tao, noong una, diamante, ngayon pera na. Kailangan pa bang pag-usapan? Sinabi ko na nga ba, puro pagnanakaw lang ang alam ng batang ito. Masyadong nabulag ang amo. Sa gitna ng kaguluhan,
Tumayo si Ramon na may lungkot sa mukha ngunit puno ng pangungutya ang kanyang mga salita. Ikinalulungkot kong sabihin ito, ngunit ang tanging may hawak ng ekstrang susi sa silid ng pananalapi, maliban sa akin at sa amo, ay si Juanito. Naging napakabigat ng hangin. Nag-usap-usap ang mga empleyado, may ilang shareholder pang ang tumawag at humiling na agarang aksyonan ni Isabel ang isyu para protektahan ang dangal ng kumpanya. Hindi gumagalaw si Isabel, nag-aalab ang kanyang mga mata, ngunit kalmado ang kanyang boses. Hindi ako naniniwalang gagawin iyon ni Juanito. Ipapacheck ko ang buong sistema bago magbigay ng konklusyon. Ngunit ang kanyang pahayag ay lalo lang nagpalakas sa alon sa labas. Agad na nag-headline ang mga online na pahayagan, milyonaryang negosyante, patuloy na ipinagtatanggol ang batang asawa sa kabila ng sunod-sunod na isyu ng pagnanakaw. Nasa bingit na ng pagbagsak ang reputasyon ni Isabel. Nang gabing iyon, sa kanyang opisina, nakahalukip-kip si Ramon, may pagtatagumpay sa kanyang mga mata. Naniniwala siyang sa loob ng ilang araw, sabay-sabay na maglalabas ng pressure ang mga shareholder, pipilitin si Isabel na umalis sa kanyang posisyon o mawalan ng lahat ng kapangyarihan. Sa panahong iyon, siya, ang tanging tapat na alagad, ang papalit. Ngunit hindi alam ni Ramon, lahat ng kanyang kalkulasyon ay nasa ilalim na ng pagmamasid ni Miguel. Sa loob ng maraming araw ng palihim na pagsubaybay, nakakolekta na si Miguel ng sapat na ebidensya, ang orihinal na hindi pa na-edit na video, isang recording ng palihim na pakikipag-usap ni Ramon sa isang kasosyo, at isang data file na nagpapatunay na siya ang nagmamanipula sa sistema. Nang gabing iyon, kinausap ni Miguel ang kanyang ina at si Juanito. Tense ang kanyang mukha, ngunit nagniningning ang kanyang mga mata. Ma, may ebidensya na ako. Si Ramon ang nasa likod ng lahat, mula sa pagpapalit ng diamante hanggang sa pagpapakalat ng chismis at pati na rin sa nawawalang pera. Natigilan si Isabel, nagulat at naiyak. Hindi niya kailanman inasahan na papanig sa kanya ang kanyang anak. Habang si Juanito naman, nanginginig ang boses at kumikinang ang mga mata. Talagang naniniwala ka sa akin? Marahang tumango si Miguel. Sa sandaling iyon, tila napunan ang malalim na agwat sa pagitan nilang dalawa. Hindi na sila magkaaway kundi magkakampi sa isang laban para sa katotohanan. Kinabukasan, nang magdaos ng isang emergency meeting ang kumpanya, kasama ang lahat ng shareholder at empleyado, kumpiyansang nakaupo si Ramon sa unahan. Akala niya ay wala nang matatakbuhan si Isabel, ngunit biglang tumayo si Miguel, matatag ang boses, bago kayo magdesisyon, gusto kong magpakita ng isang video. Naging madilim ang silid, at sa malaking screen ay lumitaw ang isang malinaw na imahe ni Ramon na palihim na pumapasok sa warehouse noong gabing nangyari ang pagpapalit ng diamante, hindi maikakaila ang kanyang lakad at mukha. Kasunod nito ay isang recording ng kanyang pakikipag-usap sa isang kasosyo, malapit ko nang makuha ang kumpanya. Nagkagulo ang buong silid. Nagbulungan ang mga empleyado, nagulat ang mga shareholder. Namutla si Ramon at pautal-utal na nagsalita, Ito ay fake. Ginawan niyo ako ng patibong. Ngunit kalmadong ipinakita ni Miguel ang folder na nagpapatunay na in-edit niya ang orihinal na data. Bawat ebidensya ay parang martilyong sumisira sa lahat ng kanyang depensa. Tiningnan ni Isabel ang kanyang anak habang tumutulo ang luha. Hindi niya inaasahan na isang araw ay tatayo si Miguel para protektahan siya at si Juanito. Hinigpitan niya ang kamay ng kanyang asawa at bumulong, nakikita mo ba, sa wakas ay lumabas din ang katotohanan. Samantala, tahimik na nakaupo si Juanito, nangingilid ang luha. Ang lahat ng sama ng loob na kanyang kinimkim ay parang nahugasan. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, ngunit nagsisimula ng sumikat ang liwanag ng hustisya. Sa unahang hanay, pinagpapawisan ng malamig si Ramon, nanginginig ang mukha. Naiintindihan niyang unti-unti nang sumisikip ang kanyang daan at naghihintay na ang batas para sa kanya. Matapos ang pulong ng mga shareholder, nang mailantad na ang mga ebidensya, nagimbal ang buong kumpanya. Si Ramon, na sa loob ng maraming taon ay kilala bilang isang tapat na assistant, ay nabunyag na ang tunay na kulay. Gayunpaman, hindi pa siya sumusuko. Sa harap ng galit na tingin ng mga empleyado at shareholder, pilit pa ring umiti si Ramon, may pait sa kanyang boses, sa tingin niyo ba sapat na ang ilang video at file para akusahan ako? Lahat iyan ay maaaring gawa-gawa lang. Alam ng lahat na si Ginang Isabel ang Diamond Queen, anumang ebidensya ay kaya niyang gawin. Baka ginawa niya ang script na ito para isisi sa akin at pagtakpan ang mga pagkakamali ng kanyang batang asawa. Nagkagulo ang buong silid.
Mabilis na sinamantala ni Ramon ang pagkakataon at nagdagdag pa ng panggatong. Isipin nyo, mula nang pumasok ang batang iyan sa kumpanya, nawala ang diamante at pera. Habang ako, 20 taon na akong tapat, ni isang sentimo ay hindi ako kumuha. Natatakot lang si Ginang Isabel na mapahiya, kaya gumawa siya ng kwento para iligtas ang batang iyon. Nagtinginan ng ilang shareholder, nag-aalangan ang kanilang mga mukha. Kahit na nagdududa sila kay Ramon, hindi rin nila maiwasang isipin na baka totoo ang sinasabi niya. Sa mundo ng negosyo, mahirap magtiwala kaninuman dahil sa pera. Tahimik na nakaupo si Isabel, malamig na nakatingin sa taksil. Alam niyang nagpupumiglas si Ramon, ngunit kung hindi niya ito haharapin ng maayos, maaaring masira pa rin ang reputasyon ng kumpanya. Marahan siyang tumango kay Miguel. Agad na ipinakita ni Miguel ang karagdagang ebidensya. Ang bank statement na nagpapakita na kamakailan ay sunod-sunod na tumanggap si Ramon ng mga misteryosong halaga mula sa ilang direktang kakompetensya. Ano ito, Ginoong Ramon? Matigas na tanong ni Miguel. Namutla si Ramon ngunit pilit pa ring nagdepensa. Iyan ay bayad para sa aking pribadong konsultasyon. Hindi ba ako pwedeng mag-sideline? Ngunit sa sandaling iyon, isang malaking shareholder ang tumayo at hinampas ang mesa. Tumigil ka na. Ilang taon na tayong nagtatrabaho, hindi ka kailanman nagkaroon ng sideline. Huwag ka nang magdahilan. Biglang nabasag ang tensyon nang bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Ipinakita ng pinuno ang isang warrant, nakatanggap kami ng sumbong kasama ang malinaw na ebidensya tungkol sa pandaraya, pagnanakaw, at paninirang puri sa kumpanya. Hinihiling namin na makipagtulungan si Ginoong Ramon sa investigasyon. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Pinagpawisan si Ramon, nagbago ang kulay ng kanyang mukha, sumigaw siya, pilit na kumakapit sa huling pag-asa. Naniniwala ba kayo sa patibong na ito? Sinisiraan lang ako. Ginang Isabel, ikaw ang nasa likod nito. Gusto mo akong paalisin para protektahan ang batang iyan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang pumanig sa kanya. Umiling ang mga empleyado sa pagkadismaya. Sabay-sabay na humiling ang mga shareholder na imbestigahan ang kaso hanggang sa huli. Tumayo si Isabel, matatag ang boses ngunit puno ng sakit. Sa loob ng 20 taon, nagtiwala ako sa iyo, itinuring kang pamilya, hindi ko inaasahan na magtataksil ka. Hindi lang ako ang sinira mo, kundi pati na rin ang buong kumpanya. Magbabayad ka. Lumapit ang mga pulis para pusasan si Ramon sa harap ng daan-daang tao. Nagpumiglas siya, nagmura, ngunit wala nang pumansin. Mabilis na kumalat ang imaheng iyon sa labas at naging mainit na balita. Matagal na assistant ng Diamond Queen, arestado dahil sa pandaraya at paninira sa amo. Nang gabing iyon, iba ang hangin sa mansyon ni Isabel. Matapos ang ilang buwang tensyon, isang pakiramdam ng kapayapaan at ginhawa ang lumaganap. Naupo si Juanito sa tabi ng asawa, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay, at nagsalita ng may emosyon. Kung hindi dahil kay Kuya Miguel, marahil ay hindi ako kailanman mapapawalang sala. Lumingon si Isabel sa kanyang anak, namumula ang mga mata, salamat, anak. Dahil sa iyo, nakita kong may pag-asa pa ang pamilyang ito. Tiningnan ni Miguel ang kanyang ina at pagkatapos ay si Juanito. Natahimik siya ng ilang segundo bago marahang tumango, ginawa ko ito hindi para patawarin ang lahat, kundi dahil ayaw kong muling maloko ang aking ina. Pero, marahil ay nagkamali ako sa pagtingin sa iyo, Juanito. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman nilang tatlo na sila ay isang tunay na pamilya. Hindi pa tuluyang tapos ang unos, ngunit humigpit na ang kanilang ugnayan. Sa labas, nagsimulang magbago ang opinyon ng publiko. Iniulat ng mga pahayagan ang pag-aresto kay Ramon na nagpapatunay na si Juanito ay biktima lamang sa lahat ng panahon. Nagsimulang tingnan ng mga tao ang binatang Igorot sa ibang paraan, hindi na lang bilang batang asawa ng amo, kundi isang lalaking matatag na tumayo sa gitna ng unos ng opinyon ng publiko. Mabilis na naging mainit na paksa sa lahat ng pahayagan ang balita tungkol sa pag-aresto kay Ramon. Ang mga dating nakakagulat na headline na naninira kay Juanito ay napalitan na ngayon ng ibang mga salita. Matagal na assistant ng Diamond Queen, siniraan ng amo, batang asawa na Igorot, napawalang sala matapos ang sunod-sunod na paninira. Nagsimulang magbago ang opinyon ng publiko. Maraming dating nanunuya ang ngayon ay humahanga, dahil bihira ang taong kayang tiisin ang ganoong katinding unos at manatiling matatag. Sa kumpanya, unti-unti ring nagbago ang hangin. Ang mga empleyadong dating nagbubulungan ay nahihiya na ngayong tumingin kay Juanito.
May ilan pang diretsahang lumapit para humingi ng tawad. Nagkamali ako ng pagtingin sa iyo noon, sana'y mapatawad mo ako. Umiti lang si Juanito at tumango. Sa kanyang puso, ang mahalaga ay hindi ang paghihiganti, kundi ang mabuhay ng malaya at may dignidad nang hindi na minaliit. Malaki rin ang ipinagbago ni Miguel. Kung dati ay laging malamig ang kanyang pakikitungo sa tuwing uwi, ngayon ay kusa na siyang nakikisalo sa hapagkainan. Isang gabi, habang naghahain si Isabel, tiningnan ni Miguel si Juanito, matatag ngunit hindi na mapait ang kanyang boses. Nagkamali ako sa pagtingin sa iyo bilang isang oportunista. Sa totoo lang, kung wala kang lakas ng loob, hindi mo sana nakayanan ang lahat ng unos na iyon. Patawad. Natahimik sandali. Tumingala si Juanito kay Miguel, may emosyon sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang taong dating tumitingin sa kanya bilang kaaway ay magsasabi ng salitang, patawad. Mahina siyang sumagot, hindi ako nagagalit sa iyo. Hinihiling ko lang na balang araw ay maniwala ka na tunay kong mahal si Isabel. Naupo si Isabel sa tabi nila, tumulo ang luha. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito, ang sandali kung saan ang kanyang anak at asawa ay maaaring magkasama sa isang mesa, hindi na magkaaway. Para patibayin ang tiwala ng publiko, nagpasya si Isabel na magdaos ng isa pang press conference. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Sa entablado, magkasamang lumitaw ang tatlo si Isabel, Miguel at Juanito. Nagkagulo ang buong silid sa kanilang imahe. Unang nagsalita si Isabel, gusto kong linawin muli, lahat ng dating chismis ay bahagi ng isang masamang balak. Ngayon, narito kami ng aking pamilya hindi lang para linisin ang pangalan ni Juanito, kundi para ipakita na magpapatuloy kaming magkakasama sa kabila ng anumang unos. Pagkatapos, umakyat si Miguel, matatag ang boses, dati akong tumututol sa kasal na ito, at napakatindi ng aking pagtutol. Ngunit matapos ang lahat, napagtanto kong nagkamali ako. Hindi lang siya asawa ng aking ina, kundi isang tunay na lalaking may paninindigan. Mula ngayon, kasama ko ang aking ina at siya na pangangalagaan ang kumpanyang ito. Sumabog ang palakpakan sa buong silid, maraming reporter ang tumango, at walang tigil ang flash ng mga kamera na kumukuha ng larawan ng tatlong magkakasama, isang simbolo ng pagkakaisa matapos ang unos. Agad na nagbago ng malaki ang opinyon ng publiko. Sa mga forum, sa halip na manukso, nagsulat ang mga tao, totoo pala ang pag-ibig na yon. Hangang-hanga ako sa lakas ng loob ng binatang Igorot. Isang babaeng may lakas ng loob na maging totoo sa kanyang puso, at isang pamilyang marunong malampasan ang paghuhusga, iyan ang dapat pahalagahan. Para naman kay Juanito, parang nabunutan siya ng tinik. Wala nang mapanghusgang tingin, wala nang bulungan. Ngayon, kapag kasama niya si Isabel sa labas, kaya na niyang itaas ang kanyang noo. Sa gabing iyon matapos ang press conference, sa maliwanag na mansyon, pinanood ni Isabel ang kanyang asawa at anak na nag-uusap at napuno ng init ang kanyang puso. Marahan siyang nagsalita, sa wakas, mayroon na akong tunay na pamilya. Hinigpitan ni Juanito ang kamay ni Isabel at mumiti. Ngumiti rin si Miguel. Isang bihirang ngunit tapat na ngiti. Nagsimula nang humupa ang unos, nagbibigay daan sa kapayapaan na karapat-dapat nilang matamo. Sa labas, patuloy ang ihip ng hangin mula sa dagat ng Cebu, nagdadala ng mga bagong usapan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na mga panunukso, kundi paghanga para sa isang pag-ibig na dating itinuring nakakaiba, na ngayon ay napatunayan ang halaga sa pamamagitan ng katatagan at katapatan. Matapos ang lahat ng unos, nang malinis na ang kanilang pangalan, hindi pinili ni na Isabel at Juanito na magpahinga sa yaman. Pareho nilang naiintindihan na ang kanilang pag-ibig ay magkakaroon lamang ng tunay na kahulugan kung ibabahagi ito sa komunidad, lalo na sa mga taong tulad ni Juanito noon, mahirap, api, at walang pagkakataong umangat. Isang umaga, nagdaos sina Isabel, kasama ang kanyang asawa at anak na si Miguel, ng isang pulong sa buong kumpanya. Sa harap ng mga shareholder at empleyado, inihayag ni Isabel ang pagtatatag ng Ienimin Scholarship Foundation, isang pondo para sa mga mahihirap na mag-aaral sa kabundukan, lalo na sa mga anak ng mga katutubo. Naiiyak na sinabi ni Isabel, dati akong isang mahirap na bata, na kailangang umangat sa sarili kong pagsisikap. Ganoon din si Juanito, maaga siyang tumigil sa pag-aaral para suportahan ang kanyang pamilya. Kaya naman, gusto naming bigyan ng pagkakataon ang ibang mga bata na hindi na maranasan ang hirap na aming pinagdaanan. Nagpatuloy si Miguel, malinaw ang boses, ang pondong ito ay hindi lang hangarin ng aking ina at ni Juanito, kundi pati na rin sa akin.
Matapos ang lahat ng pinagdaanan ng aming pamilya, naintindihan ko na ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang diamante o pera, kundi ang kabaitan at pagmamahal sa kapwa. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa buong silid ng ilang segundo bago sumabog sa palakpakan. Ang imahe ng tatlong magkakasamaang matatag na ina, ang matyagang binatang taga-bundok, at ang anak na dating tumututol ngunit ngayon ay kasama na ay naging bagong simbolo ng kumpanya ng diamante sa Cebu. Hindi sila tumigil sa pangako, personal na umakyat sina Isabel at Juanito sa kabundukan para idaos ang unang seremonya ng pagbibigay ng scholarship. Nang araw na yon, masaya ang nayon, lumabas ang mga igorot para salubungin sila. Ang mga bata ay nakasuot ng mga bagong damit, nagniningning ang kanilang mga mukha nang matanggap ang mga regalo at scholarship na tutulong sa kanila na magpatuloy sa pag-aaral. Tinignan ni Juanito ang mga bata, nakita ang kanyang sarili noong bata pa. Malinaw ang mga mata, ngunit laging nag-aalala na baka bukas ay kailangan na niyang tumigil sa pag-aaral para tulungan ang kanyang mga magulang. Ngayon, kaya na niyang ibigay sa kanila ang bagay na dati niyang pinapangarap. Naiyak ang matandang ama ni Juanito at hinawakan ang kamay ng anak, nagawa mo ang bagay na hindi namin pinangarap. Naniniwala akong maiintindihan din ng mga tao, ang pag-ibig mo ay hindi isang pagkakamali, kundi isang himala. Nakatayo sa tabi si Isabel, mahigpit na hawak ang kamay ng asawa. Hindi niya kailangan ng kumikinang na diamante para patunayan ang kanyang halaga, dahil sa sandaling iyon, ang mga ngiti ng mga bata ang pinakamahalagang yaman. Pagbalik sa lungsod, ganap nang nagbago ang reputasyon nina Isabel at Juanito. Hindi na sila ang kakaibang mag-asawa na pinagtatawanan, kundi naging modelo ng katapangan at pagkatao. Sumulat ang mga pahayagan tungkol sa kanila ng may paggalang, pag-ibig na lumampas sa paghuhusga, mula sa unos tungo sa pagbabahagi. Sa mainit na mansyon, puno na ng tawanan ang hapunan ng pamilya. Nag-uusap na sina Miguel at Juanito, nagpapalitan ng ideya sa trabaho, at nagpaplano pa nga kung paano palawakin ang Scholarship Foundation. Tahimik na pinanood ni Isabel ang dalawang lalaki, ang isa ay kanyang tunay na anak, at ang isa ay kanyang batang asawa, na sa wakas ay nagkaintindihan na. Napuno ng payapang kaligayahan ang kanyang puso. Nang gabing iyon, habang unti-unting natutulog ang lungsod ng Cebu, bumulong si Isabel sa sarili. Sa huli, ang kaligayahan pala ay hindi nagmumula sa pagpapatahimik sa mundo, kundi sa lakas ng loob na maging totoo, magmahal, at magbigay. At sa gayon, ang kwentong yumanig sa Cebu ay nagtapos ng maganda. Ang mabubuting tao ay nakahanap ng kapayapaan, ang masasamang tao ay nagbayad sa kanilang kasalanan, at mula sa gitna ng unos, isang bagong paglalakbay ng pagtulong sa kapwa ang nagsimula. Ang kwentong yumanig sa Cebu ay nagtapos hindi sa pagkasira tulad ng inakala ng marami, kundi sa isang mainit na wakas na puno ng pagmamahal sa kapwa. Mula sa mga mapanghusgang tingin, mga panunuya, mula sa mga masasamang balak at unos sa negosyo, magkasamang nilampasan nina Isabel at Juanito ang lahat. Pinatunayan nila na ang kaligayahan ay hindi ang pagiging perpekto sa mata ng iba, kundi ang matapang na pagpili na maging totoo sa puso. Ang babaeng nakaranas ng kalungkutan at pagtataksil, matapos ang halos kalahati ng kanyang buhay, ay sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan sa tabi ng isang tapat na binatang taga-bundok. At si Juanito, mula sa isang mahirap na igorot na minamaliit bilang isang key oportunista, ay matyagang nag-aral, tumayo sa sarili niyang mga paa at dignidad para patunayan na ang kanyang pag-ibig ay dalisay at matatag. Si Miguel, ang anak na dating mariing tumututol, ay sa wakas ay nagising, natutunan ang aral tungkol sa pagpapatawad, sa pagtingin sa isang tao batay sa kanyang puso at hindi sa mga sabi-sabi. Ang masasamang tao tulad ni Ramon, kahit na nagmanyobra at naglagay ng mga patibong, na akala mo'y mananalo, ay nagbayad din sa harap ng batas. Ang katotohanan ay maaaring matakpan pansamantala, ngunit ang liwanag ng hustisya at konsensya ay palaging magniningning. Ang pinakamalaking aral na iniwan ng kwento ay sa pagsasama at sa buhay, ang mahalaga ay hindi ang edad, estado, o pinagmulan, kundi ang katapatan, responsibilidad, at lakas ng loob na protektahan ang isa't isa. Ang mabuting tao, kahit dumaan sa mahirap na daan, ay magkakaroon pa rin ng magandang wakas. Ang masamang tao, kahit gaano pa katalino magplano, ay sa huli tatanggap ng kaparusahan. At sa huli, ang opinyon ng publiko, na dating mapait at mahigpit, ay yumuko rin sa katatagan ng isang tunay na pag-ibig. Dahil kapag sapat na dalisay at matatag ang puso ng isang tao, walang anumang unos ang makakasira dito. Nagtapos na ang kwento, ngunit nananatili pa rin ang aral nito.
Maging totoo sa sarili, huwag hayaang agawin ng mga paghuhusga ng lipunan ang iyong kaligayahan. Maniwala na ang mabubuting tao ay laging makakahanap ng kapayapaan, habang ang masasamang tao ay hindi magtatagal ay magbabayad din.